Game. Yo, 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 what's up guys? Nagbabalik. At ito nga pala ang After Shift Talks, no? So, kung saan mag-uusap-usap na naman tayo ng mga bagay na hindi ko alam sa inyo kung magugustuhan nyo Nasa inyo na yan. At ako nga pala to, Tito Banjo. Shoutout sa mga tropa ko dyan, sa Tok Mall, sa mga brothers ko dyan, sa Scouts Royal Brotherhood. Mabuhay kayong lahat. Yes. Ito nga pala ulit si Alan Guzman aka Mr. Malumanay. Shoutout sa Peace of Mind, shoutout sa GRA, shoutout sa Temple Street, shoutout sa mga ka 9 to 5 namin. Yeah. Yo, this is Kuya mo Bin. Kupal sa kupal, tunay sa tunay. Yeah. Yun gusto ko talaga. So, ito lang bago naman tayo magsimula. Pare, ngayon lang ulit tayo. Kaya nga Meron talaga tayong mga... Na-late pa. Hindi, okay lang yan. Wala namang problema sa ganun. Ang mahalaga pare, nandito. Diba? Tuloy yan, no? Oo. Doon sa mga iba namin kasama dyan, tuloy nyo lang yung mga hassle nyo sa buhay. Okay lang. Alam natin na kanya busy-busy talaga tayo ngayon. Pero yun nga, gagawa natin ng paraan yan. One day, makukumpleto din tayo dito. No? So, ano naman ang, pare? Kamusta naman kayo? Kasi ako may share ako sa inyo Kamusta kayo? Ano ba yan? Ikaw muna. Hindi pare, ito seryoso Kasi nga di ba nagbabago-bago ako ng lifestyle nito mga nakaraan. Oo, maganda yan. Mukhang maganda. Yun nga, di ba? Yun nga. Ito lang ang one ko, pre. Kasi di ba may kasama nga tayo isang tropa na yung nahuli siya tapos nahiya siyang ganyan. Nahiya siya, di ba? Kasi nga medyo meron na rin tayong napagpag na rin tayo ng konti, nakakatakbo na tayo. Pre, naranasan ko yun nung tatatlo tayo na tumakbo. Nagtatlo lang ba tayo? Oo, kahapon. Oo, kahapon. Tsaka ilang beses na rin naman, di ba, nung nagja-jogging tayo mga pangatlong beses na. Tain na, pre. Ang sarap din sa feeling ng nahuhuli. Oo, natitrigger yung Oo, pre. ka? Ang tawag doon? Yun yung parang natitrigger Na-eager ka na. nai-eager ka na. Humabol pa. Sa susunod, hindi na ako ganito kalayo. Yung ganun Parang na-motivate ka Oo, na mabagya. namomotivate ako lalo, pare. Hindi ako yung tatama rin na Kaya nung nakikita ko kayo sa likod ko, sige, chill lang. Gagawin ko pahinga. Tas Sarap nung nung umulan. Nag-sprint tayo. Yung Nag-sprint tayo sprint. nung umulan. Ina, muntik ako mamatay, pare. Takbo sundalo to. Kakawag. Nag-high pace si Boss Alan ka ako. Nag-high pace. Sinundan nito. Ina Bumabagsak na kasi ulan, pre. Baka mapas mo tayo. Ba't talagang karipas Pero ang haba nun Oo, ang haba din nun. Nagulat ako nung nandun na kagad tayo sa dulo. Konting jog lang, nandun na tayo sa dulo. Pero maganda rin yun, Maganda siguro rin yun talaga din yung nagpaano sa atin yung ulan, Takbo nyo, parang ganun Pero ang ganda nun kasi nga, na-reach yung limit ko. Alam ko na ngayon kung ano pa i-enhance ko, ano din yung babawasan ko. Yun nga. Pare, matanong ko lang. Kasi si Boss Alan, syempre, nagbaboxing siya. Ano naman ang masishare mo sa amin ngayon? Pinapagpag ka ni Coach. Pare. Sarap sa feeling, sarap sa katawan din. Yung pagod na pagod ka pero nakikita mo may sa ano mo. May nag-i-improve sa'yo. Yun lang, rin ako, na-eager din ako ma-learn pa sa boxing. Pare, niinggit ako sa inyong dalawa, sa totoo lang. Oo. Gusto ko pero nagtatry naman ako. Shadow ko, nod. Ang kwan ko lang talaga, mabigat pa yung katawan ko ngayon. Kaya ito nga, nagbabago nga ng lifestyle, ganun. Pag marunong na kayong dalawa talaga, tuturuan nyo na lang ako. Di ba? Oo, naman. Sa una, syempre, pag mag-spar kayo, ako muna yung referee. Ako muna yung... Kakakatakot makipag-sparring sa'yo Hindi. Heavyweight, parang yung referee biglang sinuntok. tumigil. Di ba rin, sa totoo lang to, nakakatakot talaga. Para sa akin, kung matututo si Pare Banjo, nakakatakot. Ang lalaki ng braso. Pre, ang kapal nung ganito. Gago. pero dati na rin siya nagba-boxing din Oo, natural din ako nung ko dati, yung mga pare, yun nga, yung kilala nga nung coach niya. Yun nga yung nagkuhan sa akin. Pero alam niyo yung sikreto nito? Yung malaking braso na yan, kita niyo naman, di ba? Ganun yan. Yung dumbbell. Dumbbell yan. Kasi pampalaki talaga ng risk yun Pampalaki ng risk yun. Wini-workout din talaga. Tsaka Manalo. mag-push up kayo, hindi yung puwit lang taas baba. Yun lang. Dapat pati braso gumagalaw. No? So, ito simulan nga lang natin to. Parang ganda nito pag-usapan Yung,
anong masasabi mo sa mga iba't ibang culture sa mga napuntahan yung lugar? Maganda to. Oo, maganda to. Ano, kayo? Ano, ako muna? Si Boss Alan. Ako pare, culture pare sa pagkain. Oo. Yeah, boy. Na-try nyo na ba, Kami, for the information lang, guys, dito kami, taga Central Luzon kami. Mm. So, eto ang kwento ko naman pare, tungkol sa pagkain, nung nagpunta ako ng South sa Cavite, Mano dun iba yung Iba yung kultura dun pagdating sa kultura nila pagkain. doon pagdating sa pagkain. Doon ko natikman yung iba-ibang klase ng luto. Pare, doon ko di ba ang karaniwan na star ng Noche Buena nandito sa atin is lechon o kaya Oo. hamon. Oo. Pare, doon hindi, morcon. Oo, yung sinasabi. Ay, Morcon. Pag-usapan natin na nakaraan, no? Oo. Yung Morcon. Pare explain ko yung morcon ha. Pare yung morcon kasi parang din yan parang merong ba yun, nasa laylayan ng lipunan, middle class din yung upper class. Kasi pare malalaman mo kung mahirap lang yung naghanda ng morcon sa karne na ginamit saka kung ano yung nakapalaman sa loob. Oo. Pero para sa akin, mas masarap yung simple ng Yung simpleng upper class ng Morcon, Morcon na yun. Simple. Yun yung mga natitikman kayo. Oo. Sa bagay ako din, pang middle class lang yung natikman ko din Ewan ko lang yung pare, sarap nun. Masarap nun, man. Sarap nun, pare. Ano ba yung morcon, pare? Morcon para siyang anong tawag doon yung binilot ng laman? Tapos sa loob may nakapalaman doon. Minsan cheese, may cheese pa yun, di ba? Oo, sausage. Siguro yun, dito meron kaya dito. Meron siguro iba yung tawag, ganun. Sausage siya, so para siyang longganisa, pare, na may palaman sa loob, ganun. O karne lang Hindi. talaga siya na binalot. Para siyang karne na ginawang lumpia, ganun, tas may laman sa loob, ganun. Alam mo yung belly, pare? Oo. Di ba belly siya? Pero yung yun is puro laman lang. Imagine mo, siya, lechon belly, walang taba. Ano ba to? Parang cordon bleu. Ganun. Pero sa cordon bleu, manok, di ba? Manok. Yun, baka. Ang baka. O kaya baboy din. Ang sarap, pare. Talagang melts in your mouth, Sasabog sa Oo, bunga. iba-iba yung lasa talaga. Oo, pare, sobrang sarap. Ito na mo na, yung sa mga, doon, di ba sa South? Hindi, kasi kami, yung father side ko, sa South, yung pag fiesta. Yeah. Nakasubukan mo na mag-fiesta sa ganun. Sa South, iba. Solid, no? Iba. Iba yung fiesta, iba yung fiesta dito, iba yung fiesta doon. Iba. Pare. Ibang-iba. Iba, sobrang iba. Kumbaga doon kahit, ito parang on perspective ko lang. Kumbaga yung pesa doon pare, kahit ipangutang nila, ise-celebrate. Oo. Pero which is parang hindi lang naman pesta, pati birthday, kasal, yung mga ganun. Talagang, Saka iba sila doon, yung iba yung Distinct. bayanihan nila. Doon nakita ko pala yun, yung bayanihan. Yung kapag may kasalan, binyagan, yung bayanihan na tutulungan kahit walang bayad ay ganun. Tulong-tulong talaga yung wala pa nga, hindi pa nga yung disperse pa lang ng kasal ganun, parang Kusang loob, pare. oo, magtitipon-tipon na yung mga yon. Yung iba mga ngahoy na, iba nagtatawagan na, tara dito, tulong tayo, ganun. Iba. Saka pag piyesta doon, kunyari, ikaw, yung bahay nyo, may handa na, tatawagin pa kayo sa kapitbahay, di ba? Sunod-sunod na bahay yun anong nagtesta ako doon kaya ang ginagawa ko, pag nakakain ako doon sa ibang bahay, ibang putahe naman, tapos pagdating sa dulo, dessert na. Titik ko muna nun, yung mga halaya, yung mga pang minatamis na nila, yung Parang kasarap naman magpiesta sa ganun, pare. pare, iba. Kasi nung nandito na ako sa di ba, pumapasyal-pasyal nga lang ako doon, nagbabakasyon-bakasyon. Ay, hinahanap ko yung piyesta dito, ikaw ba, kuya? Oo, pare. Yun ang nabigla talaga ako, pare. Oo. Kasi, di ba dito, pesa sa atin is hindi naghahanda. Although sineselebrate siya, siguro sila-sila lang. Oo. Pero unlike doon, pare, talagang ultimo yung ordinaryong pamilya doon. Pag Meron. meron talaga lahat ng bahay, pre. Na-testing ko yan, pre, sa Batangas, pare, nasa Ayun, Nasugbu. Pare, meron pa nangyari sa amin doon, pare, di ba? In-invite kami ng tropa na taga doon. Yo, shoutout sa'yo. Alam mo kung sino ka, pare. Salamat. Pare, gubat sa kanila Oo. Kinakabahan na ako kasi kasama ko yung SME mo. SME ko. Girlfriend ko pa lang siya noon
Pare, gubatan. Yung talagang pinasukan namin. Sa yung barangay na ano, wala kala mo wala na matatagpang bahay. Wala, bundukan din, bundukan pare. Tapos si ilog siya, then alam mo yung Bakayaw? Isang nadadaanan nating May kawayan, ganun. Dinaanan namin. Puta, pagtagos namin na gano'n, nakahinga ako kasi nakita ko pa, pre-pesta talaga. Ang daming tao. Iba talaga, no? Oo, barangay lang yun, pero parang parang pesta na dito sa atin yung ganap nila. Sobrang ibang klase lang din talaga ng experience doon. Meron pa yung paggabi na. Alam mo yung kanya-kanyang labasan ng lamesa, tapos pagdudugtong-tungtungin. Doon na, naranasan. Oo. Tapos kanya-kanyang labas na ng alak yun, no? Sama-sama na doon. Tapos minsan meron pang ginagawa nila. Ewan kung piyesta, pero piyesta yun, ang tatawag na tapusan. May mga palaro pa. Kaya may mga sound system pa sa labas. Iba talaga sila pag magsama-sama sa South. Iba yung piyesta, iba yung ibang-iba. Dito kasi pare ang piyesta dito yung kanya-kanyang inom na lang din ganoon, no? Madalang ako makakita pare ng piyesta dito sa atin yung isang buong barangay na magkakasama talaga na may may salo-salo na kahit di magkakakilala. Pagkakaisa, ganun. Pagkakaisa. Pare na-try ko naman yan, bata pa lang naman ako noon sa Tondo pare. Ayun, iba din doon. Pare. Oo. Iba rin yung kasi ang ginagawa nila doon nung bata ako tama yung pagkakaalala ko kasi lolos boy ako eh. Lolo ko nagdadala sa akin doon. Ang ginagawa nila nun pre, yung lamesa nila, pag may sarili silang lamesa pare, nilalabas nila sa labas ng bahay. Tapos nandun yung mga handa nila pre. Ngayon, pag may dumaan doon, kahit nga lasing ka na, kahit yung ibang lasing na, ayayin ka kumain, kung di ka patatagayin ka, ganun. Yung kahit di ka taga ron, kahit di ka nila talagang piyesta na mararamdaman mo. Parang sa South din, no? Kahit di mo kakilala, grabe sila mag-asikaso, napaka-hospitality. Pagkakaalala ko, parang piyesta ng Santo Niño ata yun. Kaya Santo Niño dun sa may, pare sa Tondo. Yun yung, Pero dito pare, alam niyo ba, nung bata ko, nakaranas din ako dito ng piyestang kain. Pare, hindi pa eh. sa Manaksak pare. Sa ibang Shoutout dyan sa tropa ko na taga Manaksak. May mga klase din kasi ako dati nag-iimbita sila sa Manaksak nga. Bahay-bahay din yun. Makita ka nga lang naglalakad, ay kain kayo, ganun. Pero bakit dito sa bayan, Ewan ko, siguro pare, nagiging... Kung alin yung bayan siya walang ganun, no? Parang weirdo lang din. Siguro bossing na lang din. Papaka-practical na lang din siguro sila. Tingin mo. Hindi ko. Ba't sa ibang di ba? Sa ibang bagay, lugar sa bagay. Kasi na-try Hindi natin alam. Siguro siguro doon nakagawian dito parang nahinto na siya tapos nakasanayan na hindi i-celebrate ng gano'n. Sa bagay. Pare, alam mo totoo 'yan. Kasi dati nung bata ako, meron kaming culture doon sa amin. Alam niyo yung Semana Santa? Oo. May pabasa yan, 'di ba? Oo. Ayun ang culture naman namin dati diyan nung kinalakhan ko diyan sa amin. Pagka oras na ng pabasa, pre, lahat na kami. Kahit na bata lang kami nung wala kaming itutulong, lahat na kami. Doon kakain sa parang hindi lang yun, yung sa pag-assemble pa lang, tulong-tulong yan. May kita mo yung mga matatanda. Pati yung mga lolo-lola na dyan, sila yung mga naglalabas ng kanya-kanyang altar. Saka doon mo talaga din makikita yung pagkakaisa ng mga tao. Oo, yung pagkakaisa. Ang masakit kasi niyan, pre, naputol yung culture na yun sa amin nung namatay yung mga matatanda. Tapos, pinutol yung pabasa na yun sa purok namin pre na isang beses, hindi na siya naulit. Sa tingin ko siguro isang factor yun, yung sa matatanda. Kasi 'di ba sa South, doon sa amin, kasi masami pang doon eh. Oo. Saka naipapamana talaga nila yung ganun. Siguro dito nawala na yung yung ganung kasi wala na yung mga matatandang gumagawa ng ganun. Sa tingin ko lang isang factor yun Pero pare, parang ang aga naman. Parang Oo din. Oo. Kasi syempre may mga matatanda din doon na pumano na may mga matatanda. Masasabi mo ba na hindi na preserve yung dito? Oo, parang yung sa akin preserve, no? Yung sa akin hindi nga siya na preserve yung ganung culture. Tangina ko alin talaga yung maganda no? Mga taga dito kasi sa atin puro kayabangan. Hindi, ito pa. Ipasok na out of the topic to, pero pasok to eh. Alam mo yung yung tao sa South. Yung ugali ng tao doon, tsaka yung ugali ng tao dito. Napansin mo ba yun nung tumira ka doon? Ang babait ng tao doon. Grabe. Pero alam ko deadly sila. Pero ang babait ng tao dito. Tingin ko sa akin doon. Wag mo silang mabait sila sa mabait. Parang wag mo silang tatry doon.
Oo. Dito Sakto. kasi, yabang naman. Mm. So, shoutout sa mga kababayan namin, yabang nyo. Ay, mapangos. Di naman lahat, di naman lahat. Karamihan. Ganito rin kasi. Uso pa rin kasi ngayon pre yung wala ka sa lolo ko. Oh, Alam mo ba yan? Alam mo yan? Pataasan ng Oo, ihi. pare. Yung wala ka sa lolo ko. Kasi pare, halimbawa ko nagkwento ako. Ina, yung ganito sa amin. Pare, hindi na pinapatagal yan. Dapat ginagawa na ganang... Mm. Pare, sa amin niya ganito eh. Hindi na nangyayari yan eh. Ako nga eh. Oo, di ba pare? May Di ba? ganun, Di ba? pare. Ako Ayun, nga eh. Pare, alam mo ba minsan, Tado. pag may naggaganon, ginagago ko na lang din eh. Wala kayo sa lolo ko, gagano na lang din ako. Eh, wala sa amin yan, gagano na lang din ako pare. Alam mo, yun nung ano eh. Ito, share ko lang. Wala na to talaga sa topic na yan. Ano yan eh. Ang nagsabi sa akin yan, kaya naiwasan ko yan. Kasi ganyan din ako dati pare. Katrabaho ko rin. Yung isang katrabaho ko si pare, maasim. Hindi yung maasim maamoy, maasim magsalita, yung bayabas, bakong tawagin, sa term ng mayabang. Mayabang. Ngayon ako naman, alam mo yung, sinasabayan ko siya na, hindi pare sa amin din, ganun dati. Kahit nga ako pare, ganun din ako dati. Pero hindi totoo ha. Inaano ko lang, tinatry. Parang ano ba lang siya? Oo, Parang test mo ah. Tas gagawin niya, mas mataas na naman siya ngayon. Ngayon naputol yung trip ko na yun, nung sinabi nung katrabaho namin na, kwentuhan nyo, wala kayo sa lolo ko kanyang ganun. Doon ko na coin na yun, pare. Ayos yun. Oo. Kasi ano ginawa ko, wala, hindi sabi wala yan. Ganyan, sasakyan ko siyang ganun. Puta, siya na naman. Mas iba na naman, pre. Mas malala na naman, pre. Ganun. Pero iba talaga yung ano dito. Iba yung vibe dito eh. Iba yung vibe dito. Dito masasabi ko na parang sobrang angas ng mga tao dito sa atin. Oo. Hindi ko siya na-realize nung hindi pa ako nakakatira ng matagal sa ibang lugar eh. Na-realize ko siya nung nandun na ako eh. Sabi ko, Parang ang friendly ng ang mga tao friendly doon. ng mga tao doon, lalo sa Cavite, isa na tirang ko doon. Oo, talagang matatapang din talaga yung mga taga doon, pre. Ano sila, may... One rifle per family nga Oh. doon eh. Kaya so, yun nga, ang bait nila, pre. Ang bait nila talaga. Iba sila makisama talaga doon. Oo, pero yung dito naman sa atin, mababait din naman. Kaso parang yung minsan yung yabang wala sa lugar. Napapansin ko lang. Tapos may yabang din talaga. Ewan ko lang. Doon nga sa amin, sa lugar namin sa may, shoutout sa mga taga San Agustin dyan, Alaminos, Laguna. Doon nga, pag, sabi nga ng tita ko eh, may tropa ka sa Silangan, may tropa ka rin sa Kanluran, may tropa ka pa dito, sabi. Lahat ng, naging tropa mo, iba din sila kasi makisama, di ba? Makikisama ka rin ng maganda. Ay, natry ko rin eh. Ito, singit ko lang pare. Natry ko rin tumira ng Cavite. Ah, Oo. Shoutout nga pala dyan sa mga katrabaho ko dati. Boss JB, kila Comsteel. Comsteel Philippines. Yan, yung pinasukan ko dati ng construction. Hindi ko alam. Pero basta ang ano niya kasi, sa Cavite yung pinaka namin, parang, alam mo yung pinaggagawaan namin ng mga bakal. Yung pinag-hulman, pinag-weldingan, gano'n, pinagkuha ng mga, doon sa Cavite. Natira din ako doon, pero hindi gano'n katagal. Napansin ko nga doon pare, welcoming sila kahit alam mo yung, alam nilang ilang ka kasi hindi ka taga ron. Pero welcoming din naman sila pare. Yun ang napansin ko noon. Tsaka yung, alam mo kasi pag napunta ka sa ibang lugar na doon yung takot mo kasi hindi mo pa kabisado. Parang mawala rin yung takot mo pare pag naglalakad ka. Oo. pero Kasi siguro hindi, ewan ko kung sa mga nakakilala ko, mga nakasalamuha ko lang, kung lahat ba sila ganun. hindi natin sigurado. Pero pre, dun sa South, di ko nalang babanggitin, merong mga lugar na hindi pwedeng lapagan. Oo, yun nga din, yun yung sinasabi ko din eh. Hindi na akong babanggit ng lugar. Pero, shoutout sa'yo, pari, One Doble. Alam mo yung mga lugar na yun? Yeah. Salamat at nag-guide mo ako nung nandyan ako. Di ba? Yun nga, may tropa kang may makikilala ka doon na ka-vibe mo tapos umiwas ka sa ganito. Which is totoo naman yung sinasabi na hindi yung dito na umiwas ka sa ganito. Alam mo yun, yung may bullshit na Parang may talagang iiwas ka niya. Oo. Alam niya. May iba talaga sila talaga doon. Mababait tao doon, pre. Grabe. Pero napansin ko doon sa napunta naming lugar pre, pagdating ng gabi nakakatakot na. Baka medyo ba? Baka medyo yung lugar na yun. Oo. Saan ba? Silang ganun? Hindi ko alam, basta Cavite yun eh. Pero pagka, ikikwento ko na lang sa inyo off-cam pagka natanong ko kay Boss JB. Kasi sila yung nagkakon dun eh. Ang creepy kasi pre, alam mo yung may mga naglalakad na trukinis. Ano yung trukinis? Hindi ko alam yan. Pare, ito kasi nung bata kami pare, ay yung codename namin sa mga
Scientific name namin yun, pare. Ah. Trochinis addictosis. Tang ina mo. Ay, kang ganun, pare. Ano yung trochinis? Yung mga nag-o-otabs yun, pare. Ah. Oo. Trochinis Jesus. addictosis nga, pare. Bakit kaya trochinis? Hindi ko alam, pare. Kit Kuya Jobert ko nakuha yun. eh. Kikyo Jobert ba? Oo, pare. Ano yun eh. Parang sa ano ng kalapati, pero nagawa namin siya ng term ng mga magtotropa para doon sa mga addict. Trochinis. Trochinis addictosis kasi yung sabi niya. Oh, pre. Yo, comment ka dyan kung bakit trochinis. Ay, mga tropa, comment nga kayo pag mapanood nyo to. Yung, kasi sa hindi ko alam kung anong barangay talaga yun, pare. Year 20... Almost 4 years ago ba? Or 3 years ago? Ito lang yun. 2023? Oo, 2022, ganun. Hindi ko na maalala. Alam niyo yung nag-post ako noon na sobrang itim ko. Hindi kasi naka-post yung taon noon eh. Nakalimutan ko na eh. Pero yun yung time pa rin na tumira ako ng Cavite na nakakita ko. Kasi cemetery yung tapat nun pare sa amin eh. Baka yung mga lugar talaga na may ibang lugar din naman na maayos. Okay siya sa morning pare, pero pagdating ng gabi iba yung vibe. Doon na lumalabas yung mga Oo, pre. Nakakatakot. gabi ng lagim eh. Trochinis eh. Tsaka pare, hindi lang trochinis yung pare, yung mga lumalabas dun eh. Huh? Hindi yung mga bagoong pare. Mga? Mga bagoong pare. Malansa? Ganun, ibig sabihin. Yung mga sausawan ng bayan pare. Lumalabas na paggabi. Hindi kasi cemetery yung lugar na yun. Ito yung, di ba, ito yung pan namin. Dito yung pinaka kamo ng office namin. Oo. Pagtawid mo lang pre, ilang hakbang lang makikita mo cemetery yun. Ang dami ng tambay dun pre. Gabi yung labas nila. Oo, ang dami na. Meron na yung mga nagtatakbuhan ng gabi pare. Kako iba yung vibe ng gabi sa iba yung vibe ng maga. Yun naman yung kan ko dun. Naranasan ko nun sa Cavite nung tumira ako. Pero ito isa pa pare. Yung culture naman sa amin dati sa Caloocan. Kalookan, Ganda rin madami nun. Oo, kasi nung piyesta doon pa rin nung bata ako, napakasaya din. May mga palaro din. Tapos, syempre, yung pamilya nung mother side ko doon pre is malapit sila sa Diyos. Panay simba doon eh. Wala naman akong laro lang ginagawa ko talaga doon. Pero ang kinagandahan ko lang talaga noon pre is makikita mo talaga na maayos yung plaza. May mga ganun-ganun pang sabit. Oo, may mga banderitas pa. Oo, wala na yun ngayon. Pare, madalang na. Sa ibang lugar, nakikita ko yun. Dito sa atin, sa Bernardino, nakikita ko yun sa Manaksak pag nagpipesto sila. Sa amin, wala. Parang Dito talaga sa sa poblasyon. sa poblasyon area wala ko nakikita. Yun nga sana eh. Ang masakit kasi, ayun nga, kagaya nga sinabi ni Boss Alan is, hindi na preserve yung Yung ganong culture. yung ganong culture. Kahit nga sa amin, hinang-hinayang ako kasi sinakulo pa rin, parang, andyan na yung banding nyo ng isang purok kayo. Lagi yun eh, pag may sinakulo. Di ba, nandun. Ngayon naputol yun. Alam mo pare, hindi sa pagmamayabang, isa yung purok namin para sa pinakamagaganda dati dun. Na ayos. Kasi kung kilala mo si Kuya JR, Hindi pa yung nag-aayos. Basta dun sa amin, nag-aayos kasi siya, may catering yun. Pare, napakaganda ng sinakulo namin nun. Talagang meron pang pa-fountain, pare. Tapos meron pa mga pailaw, may mga pahalaman pa. Ganon. Pare. Ganon kaganda yung ayos dati. Kaya nga nagulat na lang ako nung biglang nawala. Hindi nga yun nga, kaya sabi ko kay Boss Nico. Boss Alan, hindi na preserve. Which is sayang. Kasi dapat yung next generation yung tutuloy. Oo. Hindi na naipasa kasi nga nawala na nga yung mga pare nga. TikTok na sila. Mm-mm. Wala na tuloy yung mga parang nung bata tayo magkikita-kita sa labas tuwing Pare, alam mo ba kami magtotropa kahit katatanda na namin dati, nagbabarinyaga pa kami sa eskwelahan. Bamsak. Ganon. Tas yung saban lalagyan mo tae. Tas kagaguhan pa ito, shoutout sa mga tropa ko pare. Naglalaro kami. Tayo na, iniwan nila ako paring tatago ko mag-isa, wala na pala sila. Yung masakit na parang. Totoo yun, pre. Yung masakit na yung bangsak, taya ka. Tapos hanapin mo sila, nakauwi na lahat. Nakauwi na pala. Sa akin naman, pre, nagtatago ako. Ang masakit, pinagtago ako septic tank na tuyo. Hindi ka nakakatakot dun, pre. Ba't wala nang tumatakbo sa paligid ko, kako? Paglabas ko mga putang, nagkakain na ng sopas doon sa may hinakulo, pare. Natawanan na ako kagagago. No? Yun na naranasan ko doon dati. Yung mga old culture dati, yun sa akin naman. Yun yung mga culture na naabutan ko nung kabataan. Ngayon kasi, mas nakikita ko na lang ngayon is napaka-practical na ng mga tao sa paligid.
Hindi na, wala na yung ganun. Makakita ka man ng ganun siguro, hindi na dito sa bayan natin. Pero ngayon dun sa amin tuloy pa rin, oh. Sa Laguna, sa Alaminos. Ngayon magpipiesta dun sa 27, 28 ba? Ayun, Sa August. Yun, happy fiesta. Oh, piesta. Happy fiesta. Advance na pagbati mula sa amin. Sana Oo. makarating yung ano na nga yun, pare? Pare, Morcon. Morcon. Yun, gusto ko matikman yun, yung Morcon na yun. Oo. Muna. I-ship nyo na lang, guys. Salamat. Sa Hindi ko ito, pa yung kinaano. mga iba't ibang pagkain na wala dito talaga sa wala doon, ano? Yung hanap-hanapin mong lasa. Mm. Ay, Sa hindi yung ko authentic na luto ng tulingan, yung sinaing. Sinaing na tulingan? Oo, bossing po tayo na. Hindi ko. Basically, parang special siya na paksiw. Oo. Parang, Ang pang-asim niya yung tuyong kamyas. Pinatuyong kamyas. Ay, so, dapat pagka nagluto ka ng sinaing na ganun, sobrang haba ng pasensya Oo, mo. matagal yung niluluto eh. Kasi halos maghapon niluluto yun, Mm. pare. Minsan niya, 24 hours eh. Mm. Pero parang talagang... O pag ano, ako yung pag umuwi ako dun sa amin, pag Pasko, o kaya bagong taon dun sa may Laguna, papaluto ko nun kay Jusak, kasama si Jusak. Yung malaki, na lagayan. Isang, mga 3 araw lang hindi dito, isang linggo. Minsan tinitipid ko pa nga yun eh. Pag may natira doon, no, piprito ko. Tapos pag, hindi, piprito. Tapos pag naprito na, bibili akong gagataan ko naman. Sarap. Parang yung isang gusto kong matarget din eh. Tulingan. Hindi pre. Ano? Makapunta sa iba't ibang lugar, matikman yung pagkain nila. Ayun, magandang trip yun. Oo, yun yung gusto namin mag-asawa nun. Kaya nga nung kami naman mag-asawa, nagro-road trip kami. Papunta kami ng Pangasinan, lagi niyang binibili is yung puto kalasyaw. Na, Sarap yun. Dyan. Tapos yung Favorite ko yun eh. yung kakanin pare na binalot sa dahon ng nyog. Ano yun? Ano yun? Ay, ano? Sobrang tamis pare. Yung Hindi ko- nilubog na buo gano'n na dahon ng nyog, nakabalot siya, nilubog siya. Pinakuluan daw yun doon sa may binatamis. Parang, pagkain niya sa Mindanao yun. Parang ganun ba yun? Hindi ko alam pare. Basta yun kasi yung hilig namin bilhin. Pare mag-asawa. Masarap yun ah. Tas doon naman sa Kuya po pre, doon sa may part ng misis ko, doon naman ako nakatikim ng itag. Etag. Etag. Oo. Ano ba yun? Na inuod. Oo, Mhm. hinalo sa may munggo. Kabisa pare. Sarap daw yun sa sa manok na sinabawan native. Na siya halo mo dun, no? Mm. Ano yung tawag nila? Pinikpikan. Oo. Pikan. Yung tikim ko nung itag doon pare, hindi ko pa nangunguya, nadurog na sa bibig ko. Tas Alam mo kung paano siya gawin. Nakita mo yung proseso kung paano siya gawin, pare. Di mo Baka pag nakita mo, Pag nakita mo, hindi mo nakainin yun. Hindi naman siguro. Hindi na. Hindi ka naman. Hindi ako maselan. Hindi ka maselan. Alam mo ba pare na inuud yun? Yun nga sabi nila pare. Kaya nagulat ako eh. May mga maggots yun eh. Pero kinakain pati maggots. Safe Kasama naman sa yun pagkain. yung... Safe yun, safe yun. Sabi ng bilan ko, nilinis niya naman daw yun nun. Pero ang sarap pare talaga. Kasi nung kinain ko siya, nadurog talaga siya pre, hindi mo na kailangan nguyain. Dumikit nga lang sa dila mo, maipit lang, madudurog na. Tas napaka-umami nung lasa niya. Oo, yun, yung isa dun. Malinamnam Parang siya. malinamnam na Oo. milky nga Milky eh. pare. Tas, ano yung nilagay nila dito kakang gano'n? Ay, yung dala nung, ni Tito yan, kanyang gano'n. Binan ni Tito na sundalo. Galing Baguio. Oo, sa mga Ano yung pare, pinapanis ba yun talaga? Pineperment ata sa asin yun, saka sa pinapausukan. Yun ba yun? Yung etag? Oo, Etag. pinapausukan, no? Paano yung etag pare pag yung lumapit na langaw doon galing etax naman? Tangina, etax. Etax na yun. Hindi, may ano yun, may kulambo. Mm. Nakikita ko parang may kulambo may net eh. Yun na yata yung makabagong way, pare. Oo, pero yung dati, yung yun- sa kalan lang, no? Yung sa kalan, talagang para yun sa doon ginagawa yung kalawang ude, yung sa mga gawin nila doon Oo, sa sa Mountain Buscalan. Province. Yun nga yung napanood ko pare sa Facebook yung yung Nakasabit Etag lang. TV pare. Sa may kalan naman nila, nauusok-usok Sino ba kami yun? doon, Yung tas- sikat na taga Baguio? Yun nga yata yun yung Kasi Etag TV ba yun? Yung mga ka-Wardy? Si Cordy Boy! Cordy Boy Oo, yun. si Cordy. Oo. Yung nakasabit pa sa labas ng Oo, bahay. oo. Yung etag niya pare, kala mo kahoy na. Oo, yung ano nga, Wala namang uod yun. yung balat ng Natuyo na. yung balat ng kalabaw, ilang taon na daw na ano doon. O yung galing kalan naman yata yun pare. Tapos pag inano niya, pag parang binabad sa tubig, nagkakaroon siya ng tumataba. Ina-absorb niya Oo. pare. Mga lasa na mga lasa na gano'n. Sa Ano. kalabaw Hindi pa rin ako nakatikim. Pero etag nakatikim na ako. sa Tingin ko nga Maynila. pare, masarap din talaga yung lalo sa Baguio, lalo yung kush.
Ay, hindi ba? Oh, joke lang, DJ, no? joke lang. Hindi, pero gusto ko talaga pre matikman yung fresh na itag kung tawagin is yung galing sa mga ano pare. Ito kasi ano eh, ito naman yung magkakaibang culture yan, di ba? Magkakaiba rin ang klase ng paggawa ng itag yan. Oo. Meron kasi kami dating yung asawa ng tropa ko. Anong tawag doon? Yung Aita. Pare. Mga kapatid na ito. Oo. Ang itag daw sa kanila pare is nilalagay sa loob ng garapon. Ay, ng jar na gawa sa lupa. Alam mo ang tawag doon yung banga. Jar clay, no? Oo, ganun daw gawain sa kanila. Tapos kahit daw inuudod yun pare. Yun yung alam kong itag na inuud. Na talagang kahit daw inuud. Oo, magkakaiba din yun ng gawa. Eh baka iba nga Pare-pare yun. sa- Kasi di ba may mga smoke etag, gano'n nga, no? Oo. Meron pare yung ano eh, yung hindi naman siya inuud, parang slow cook lang siya. Na parang ang hindi ako sure parang ang pinaluluto lang sa kanya is kandila. Hindi ko alam yun. Nakalagay lang sa jar tapos ang slow cook siya, sobrang tagal niya lutuin. Oh? Oo. Nakalagay lang dun yung mantika sa yung baboy. Parang sobrang tagal niya kumukulo dun. Kanino ko ba napanood yun? Kay Ninong Ray, kasama nila. Si Baguio Mountain Man, pare. Baka yun nga yun. Si Baguio Mountain Man, yung roof deck kitchen, yun, napanood ko siya. Solid yung mga, parang ano eh, pati mga pako, ganun yung mga kinakain nila. Sarap yung pako. Oo, masarap nga, masarap. Doon sa amin meron Oo, sarap. Pag lang yung tanim ni Lolo. Oo. Hindi yung mga ano yun eh. Yung galing- Maliliit na Oh, mas maliliit yung ano niya. Para no? siyang, ang tawag ba dito? Paano ko tatawagin yun? Green na green siya yun, no? Yung parang yellow-green pala. Mas maputla Oo, siya mas ng konti. maputla. Pero ang sarap nun, lagyan mo Sarap, kamatis. no? No? Saka may itlog na pula. Solid yun, pare. Hindi ka pa nakatikim nun? Yung Pako? ano? Pako? Solid dun, pare. Yung sa Ibang pangalan. Ano ba ibang pangalan yan pare? Para pako, may parang may ibang pangalan nga to sa amin eh. ano ba ibang parang tawag- spinach ganun? Iba. Siguro kamag-anak, hindi siguro, hindi. Hindi. Pero alam mo, halaman na pako. Oo. Hindi Fern, yun, pare. fern. Yung parang nyug. Oo, fern na Ay maliliit. na pare, ganun. oo, yung ganun. Oo. May yung klase na yun na pako sinasabi namin, yung nakakain o edible. Para siyang palmera tree ganun. 'Di ba Hindi. palmera parang nyog? Hindi. Ano siya? Basta. Hirap kasi. Hirap siya i-describe. Para siyang, di ba yung fern pag ganun Putay na naalala ko na yan pre, napanood ko na yan. Oo nga, yung pako pare, yung pa-triangle siya na parang nyog. Yung ba sinasabi nyo? Oo, ganun na. Pero maliliit lang siya. Oo, maliliit lang Oo. siya. Oo, nakita ko na yung pare, yung gluluto niya ng mga vlogger ng ano eh. Dinggalan marami. Oo, sa Vlog. Tinggalan. Sa bundok nga yan, sa may mga, gilid-gilid. Nakakita ka ng ganun. Kamatis na may sibuyas. Mga Parang- insaladang pako, Parang ang sarap ng Oo. kuan na Panalo yun. ano ka mag pipilipin loop ka tas ganun yung gagawin mo no. Nakain na. Titik mo may mga specialty ng Pero para dito sa atin, may specialty ba tayo dito? Meron eh. Palay. Oh, kanin. Rice. Yun yun. Pero tayo na world Oo. class, di ba? sa kuya ko. Warik-warik. Ang Warik-warik yung... piyesta ng kuya po pare is Warik-warik Festival. Oh, ano ba? Sa Ang atin... warik-warik Oo, pare ano? parang dinakdakan siya. Hindi, wait lang. Ito. Yung sa, di ba, sa kuya po, warik-warik Mm. festival. Sa Gimba ba, Ano? Alam ko rice ba? Sa atin? O flour. Hindi ko alam kung ano yung inaano dito eh. Tangina, taga-Gimba tayo. Ragrag. Oo nga no. Ragrag. Ano bang ragragsak? Parang Tagalog nun is... Hindi ko maintindihan yung Ilocano. Ayun guys, sa mga watcher namin na paki-comment nga naman para hindi kami mukhang kawawa. Taga-Gimba kami kasi. Ragragsak. Pero kung alam nyo yung ibig sabihin ng pesta dito sa Gimba, is paki-comment na lang din para magkaroon din kami ng idea. No? Kasi sa kuya po na experience ko nito, napakaganda pa rin yung ginawa eh. Warik-warik. Warik-warik festival pa rin. Yun daw ang ano dun sa kuya po eh. Sikat. Yun ang naging bansag sa ano. Naging piyesta nila kasi nauso ka na warik-warik. Parang ganun. Oo pare, sisig. Parang sisig lang din ang warik-warik. Pero ano ba, may atay. Ah, okay. Parang dinakdakan. Oh pare, pero iba yung warik-warik. May alam ko sa warik-warik is meron siyang mayo. Atay. Hindi, sa dinakdakan, yung authentic nun atay, tapos yung utak ng baboy eh. Hindi ko alam kung ano yung warik. Parang Baka parehas lang yun, Oh, pare. Hindi ko alam. Siguro Ilocano yung warik-warik. Pare, alam ko na, baka nagkakatalo sa hiwa.
Oo, pwede rin, no? Oh, parang yung dating ng ano, yung iba, yung dating ng pangalan na ano sa akin ng warik-warik, yung parang pinagwarik-warik gano'n. Wari-wari. Siguro pare, di ba yung sisig square-square? Oo. Mapa triangle. Hindi kahirap nun. Pero nakikita ko kasi pare pinopost nun ng warik-warik pare. Kahaba nung hiwa eh. Parang dinakdakan nga siya. Panalo yun. Panalo. Yun Nakakagutom. ang kwan ko nun eh. Pare, sarap nga nung nagluto din nila Boss Alan dito eh. Pakbet. Panalo. Pare, pinapakpapak ko yung gulay. Talagang... Next Yung time, bossing bawi ako Oo, next time. Bossing talaga, ganun na lang ako kumain ng kanin ngayon. Sa laki ng katawan ko na to, nakita mo kanina yung kanin ko. Konti lang. Pero paldo sa ulam. Hindi, maganda naman kasi yun pare yun daw yung ano, pang patibay naman ng ano yung muscle. Tsaka mabilis matunaw naman ng gulay. Sabi naman nila. Ako ano pa rin, hindi ko pa rin masyadong, binabawasan ko ng konti yung kain ko kasi sa chan, ay siguro sa chan. Kasi pero ano, hindi ko siya yung parang bawas na bawas kasi nawawalan ako ng energy. Pag ganun. Isa na yan. Kalaban yan, pre. Mm. Hihina ka. Dapat ano pa rin, ganun pa rin yung kain ko tapos at least meron pa rin, 'di ba, papawis, may workout pa rin. Sa akin naman, di ko binibigla pare. Unti-unti ko lang. Mm. Pabawas ng pabawas. Oo. Tsaka ang hirap mag-function pare pagka gutom. Gutom. Totoo 'yun. Kaya ano. Pero pare, minsan, ewan ko lang kung na-experience ko, parang minsan mas mabilis ako mag-isip pagka Gutom? Ako Pero baliktad ako. pag nagpa-fasting, Pwede. tingin Yung ko, tubig lang? O ay wala tubig pag sa kape. kape. Oh. Parang mas mabilis yung pick up ko, ganun. Pagka busog ako, kadalasan inaantok ako eh. Oh. Ewan ko lang ha. Ako ano ko yun eh kapag ano nasobrahan ako sa kain. Antok na antok ako nun. Pero pag yung konti lang, medyo may gutom pa rin ay parang sumubo lang ng konti pero para may laman yung tiyan. Oo, mas sharp ako. Ayan, sinasabi mo pare, totoo yan. Kasi pag ako nasobran ako sa kain, alam mo na tayo, Oo. ganun na ang higa ako nun pare. Pahiga na yung upo ko. Oo. Hibernate na po. Tapos ang lamig pa doon, Ang ano? lamig pa. Pero pag ang kain ko ay sakto lang kagaya ngayon. Isipin mo pare kanina lang, kagaya lang kanina. Sakto lang yung kain ko. Konti lang din kasi yung kain ko. Nahabol ko yung quota ko per day pare. Na napakalit na sana. Delay na sana ako ng 20 pre. Nahabol ko yun. Parang, yun nga tama nga rin yun yung sakto lang, hindi kulang, hindi sobra yung kain mo. Parang sakto lang din siya sa pagbibrain ng utak mo. Parang hindi ka niya antukin. Hindi Pero ka niya siguro depende rin sa pagkain talaga. sa bagay. Talaga mapag kumain ka sa fast food, kahit isang one piece chicken lang, tapos ang rice, sige mo, antok na antok ka kasi mabetching. Oo, mabetchin. Puro preservatives na rin Oo. kasi, no, pre. Depende talaga sa pagkain din. Oo, depende. Ito pare, ito kasi nangyayari to madalas. Mag-jump na tayo sa may kabilang. Oo, pwede. Ito gusto ko kasi itong talagang mapag-usapan eh. Power tripping. Ay, oo, ang dami niyan, kuys. Dami nito pare. Eto nga yung sinasabing iba yung culture talaga dito sa atin. Dito ko lang din napansin talaga yan. Sobrang daming lalo sa trabaho. Power tripping. Pare, naranasan naman namin yan pare. Valenzuela. No. Tangina pare mga MMDA pare kahit wala kang ginagawa mali yan pare. Para yan. Di ba nakita na no parking dito eh. Tinaran nyo kami no parking. Ang ino, hindi matik na yun pare, di ba? Eh sabi naman nung, siyempre ako pare bumubulong-bulong ako, hindi ko pa alam yung sistema eh. Na power tripping na pala yung nangyayari doon ng sa MMDA na yun eh. Matagal naman na yun. Tagal na yun, taon na yun, nag-construction pa lang ako noon. Sabi na lang sa akin ng ano, driver namin. Dalawa lang kasi kami, nagbabay kami ng bakal. Huwag ka nang may abot siya pre. Lisensya, may nakaipit na. O sakto. Nangyayari naman ganyan. talaga. Oo, tangina pare nga. Iba rin yung trip nila. Kasi nga sila naman talaga may kapangyarihan. Karamihan kaya naman nilang talaga gawin sa mga nagpa-power trip yung may power. Talaga. So, yung bagay, power trip nga. Oo, power trip nga Kasi pare. kapag may sila, parang may position eh. May posisyon na nagagamit nila sa hindi na maganda talaga. Parang naaabuso nila yung Oo, pagiging sa ano naaabuso nila. nila. Maraming ano yan. Ako sa Sangay. totoo lang, nabibisit ako dyan eh. Mm. Pare, kasi isipin mo ikaw yung nandyan sa taas, Ikaw yung nandun sa ano. ikaw nandun sa posisyon, o sabihin na lang natin na nandyan ka nga sa taas, ikaw yung dapat na umalalay, Mag-guide. mag-guide.
tangina kokotong ka pa. Yung nga ganun pare. Kung hindi man kokotong sa ibang case naman pare, is tatanggalin mo pa. Ganun naman. Oo. 'Di ba? Yung O, gagawin mo na pag-iinitan ito. mo pa, ganun. Oo, nangyayari nga yun, ano. Nangyayari pare. Yung pag ayaw na ayaw mo dun sa tao, Nanonormalize yun pre. gagawan at gagawan mo ng paraan para matanggal siya. Matanggal yung tao. Kasi kung kunyari, kung may kapangyarihan ka nga naman na ikaw yung may power nasa pwesto na ano, just siya, ano lang, nandun sa baba. Gagawa mo ng Bad story, bad- ganun. Hindi naman, yung parang Nagawa ng way. Oo. Way para ano. Para masugi. Possible din kasi yan pare, for example ako Ako yung nasa position. Tapos ito maganda ginagawa pero hindi ko siya trip. gets. Ngayon kausapin ko yung mga kasama niya, tang ina si ganito ganyan, ba't ganyan yan? Tang ina, Pare, nagigets diba? ko, nagigets ko. Di ba? Imbis na i-praise mo yung tao kasi hardworking siya. Mahal yung ginagawa niya, mahal niya yung bagay na yun. Mas kakailangan niya. Para kailangan niya. Pare-pares tayong gustong kumita ng Oo. pera eh. Ikaw naman na gago, hindi mo lang siya trip dahil siguro sa itsura or dahil siguro sa Inggit. sa vibe Ay, niya. isa pa yun, inggit na no? Isa pa yun, pare. Possible din na inggit kung for example is napakatalino nitong tao na to, baka mahigitan ako. Oh. Tayo na, pa-power trip niya yun. Di ba? Nangyayari. Pogi, Oo, ano, pare. Pogi, Pogi. maganda. Pogi ang putang na. Yung mga sa kanya na nun sa kanya, tanggal ka sa akin. Pag babae. Di ba? Maganda. Oh, pag babae naman, tangina na ito hindi nag-ayos, mas maganda sa akin ay. Kasi di ba? Oo. Tangina kahit napaka-natural nito, mas maganda sa akin pa. Natanggal ka sa akin. May mga ganun pare. Mag-iinitan ka. Oo, pag-initan ka. Nanonormalize yan. Hindi man sa trabaho, sa kalsada, nangyayari yan. Saan? Kahit saan. Kahit saan, nangyayari yan. Kahit sa gobyerno, nangyayari yan. Kahit sa school. Kahit sa school, yan. Talaga nangyari na rin sa akin yan, pare. Mm. Ang masakit, gumanti ako eh. Teacher, pare, gumanti ako eh. Oo. Na-power trip ako eh. Siyempre, hindi ko Ay, pa karamihan nga yun na ano ko sa school. Oo, sa school. Ikaw, bossing, Kaya, na-try mo na ba? kaya ang dami rin siguro na anong bata ngayon eh. Power tripping. Sa school, yung sa teacher. Simula sa teacher. Tingin nyo pare, ito yung power tripping na yun is given na yan sa mga medyo mataas na uri Question, ng no? tao. Given eh. na yan. Given. Sa mababa, halimbawa sa mga ka-level natin, sa tingin nyo, saan sila nanggagaling kung ba't sila nagpa-power trip? Kasi ako parang meron may katanungan yung dapat ano yun doon. Ano? meron sa utak ko eh. Ano ba yan? Yan? Kung saan sila nanggagaling. Siguro, hindi ako sure. May factor nga yun. Ang factor siguro niyan is wala silang power sa tahanan nila, sa bahay nila. Oo, bagay. Oo, galing. Parang wala silang wala silang bilang ba. Halimbawa is yung Hindi. opinion nila sa pamilya nila is hindi napapakinggan. Wala silang tira doon. Wala silang tira sa pamilya nila. So dito ako halimbawa sa trabaho, Dadalhin ko dito. dito ako mag-aangas kasi dito ako mayroong position eh. Dito ako may Dito tira. ako magpa-power trip di ba? Kung sabik siya sa parang validation din. Sa authority. Kasi nga, syempre, doon nga, kumuha ka ng doon, tipakiyelo. Oo, Diba? Sabihin mo lang nun eh. Opo, tas yuko ka ng ganun, lakad ka na. Pagpasok mong inabukasan sa trabaho mo, doon nga, magtimpla ka kape, pare, ganti ka ngayon. Sa tingin mo, Parang ganun ano? yung namaril doon sa Tacloban. Tingin ko. Saan ba nagmula yun? Tinawag daw ng mga burot. Sa gupit niya? Ay. Ano. Tingin ko, yun sa Tacloban naman, hindi naman siguro power. Hindi sa power. Hindi sa power. Tingin ko, misguided yung mga yun. Tingin ko, kulang sa patnubay ng magulang lang. Oo, Tingin ko lang. Kasi kahit ako napapower trip din ako dati nung sa school eh. Pero hindi naman ako gumante. Ganun. Ano na yun pare? Masyado na malambot yung pagpapalaki doon tapos na-expose pa sa hindi pa kumbaga hilaw pa yung utak ng tao tapos na-expose na siya doon sa mga bagay na hindi niya pa dapat pakita. Like tama. paghawak ng baril. Oo nga, Dalin mo sa shooting range. Nagkaroon na siya ng idea kung paano pumatay ng tao doon. Nagkaroon na siya ng idea paano humawak ng baril, di ba? Misguidance din talaga yan. Ibig sabihin nun is yun nga pare, tama nga yung sinabi ko kanina. In-expose nila yung utak ng hindi pa ready sa ganong klaseng bagay. yung power trip na yan,
para sa akin dapat maiwasan yan eh. Kasi ba't ka mo? Kagaya nga sinabi mo, di ba? Kung sa bahay mo, wala kang authority, wala kang voice, hindi ka pinakikinggan. Tapos ngayon gagawin mo yun sa trabaho eh. What if kung yung tao na yun, patong-patong yung problema, tapos ikaw yung nakita niya? Pag initan ka, no? Tang ina, di ba? Tang ina mo eh, lalaglag mo ako, sabay tayo. Ayun yung sinasabi ko, yung sa Tacloban, paano kung marunong pala gumamit ng baril diba? yun, di ba? Yung halimbawa pumawi. Kaya dapat dapat like, maiwasan yung power trip kasi kung sa'yo may pinower trip ka tas tiningga ka sa labas. Kilala nyo ba dati si Si Joaquin, yung nambubugbog sa pare. CR? Joaquin, the taekwondo boy. Oo. Oo, yung martial arts. Oo, pare. Hinanipa-nipa. Parang sa pamilya nila is wala rin Oo, wala siyang bilang din. bilang. So doon siya doon siya parang nagbe-bent out sa mga kayang-kaya niya. Nagpa-power trip siya doon. Kaya Si Joaquin, no? minsan talaga dapat yung mga kapamilya nyo na lalo sa sa mga under ng asawa. Madalas yan, pare. Sa mga under ng asawa sa lalaki ito sa male side. Yun, yung mga under sa asawa, ganun. Hindi ka makaporma sa asawa mo, doon mo ilalabas sa katrabaho mo o sa eskwela mo, di ba? Delicate. Delicates. Mahirap din yung power tripping na yan. Saka baka mamaya, ito pa isa, siguro mga nagpa-power tripping na yan is, hindi ako sure siguro mababa yung din nila, yung IQ. Pwede rin, pare. Kasi parang na sila doon, na parang nasasatisfy sila sa pakaramdam na ganun. Na No, parang nila. nag-i-implement sila ng mali. Oo. Ganun. Parang ang baba naman ng pinagkukunan mo. Pwede din yun, pare, yung kanin security. Pwede. Oo, pwede. Diba? Malaking Madami, factor din yan. Marami talagang sangay yan. Kaya kung power tripping ka, alam mo magandang gawin. Ito, masasabi ko lang sa'yo kung sino ka man na napapanood mo. Sana kami. Mag-boxing ka, tumakbo ka. Oo, tama yan. Kung mayroon kang bagay na hindi napapakinggan, tapos kinagagalit mo na, paguri mo yung sarili mo, dun mo i-vent out lahat ng naiisip mong gawin sa iba. Yun na lang ang gawin mong tama. Di ba, pare? Ayusin mo na lang yung physique mo, tsaka mental mo. Para self-improvement na yan. Self-improvement na lang. Physical. Ako sinasabi ko to, pare. Pero sa totoo lang, kupal ako, pare. Di ba? Alam niyo naman, di ba? Ako nga, kupal sa kupal Oo, kupal sa kupal. Alam mo, kalakas ko manggago, pare, sa prod. Ganun talaga ako eh. Yun naman ako. Maganda yun. At least hindi ako nantitrip ng yung power trip na nantitrip ako pero daan sa biro. Ako din. Para lang sa masayang Pero vibe. depende rin siguro sa tao kung paano niya iti-take. Ay, oo, pare. Oo, pwede rin. Baka mamaya yung biro ko pala. Pasensya na kayo. Diba? Kahit ako eh. Oh, sorry naman sa mga nagagano. Baka iba yung take nyo. Kasi sa amin, baka iba biro yung lang. take nyo. Oo. Pasensya na kayo. Hindi ko naman alam na ganyan kayo. Lalalaan ko pa sa susunod. Hindi. Hindi talaga ako. Yun talaga nature ko. Mapag-asar ako. Pero hindi ako power tripping. Baka kala kasi yung iba dyan. Sporke, tenured, gano'n. Malakas manggago. Power tripping na. No. Nature ko lang talaga mag-joke. Or Kahit ako, baka sabihin nila, sabihin nila, di ba, sabihin nila, malaki ulo, ganun. Naman na talaga ako dati, di ba, magkakasama tayo. Magkakasama tayo. Sa akin kasi iba yung lumalaki yung ulo Kaya sa akin. depende, kaya depende rin siguro sa take ng tao. Oo. Ito pa nga, shoutout kay Pare Francis Wala ka na naman. Pero si Drake, pinakausap niya ako kanina. Pinanood ko yung video. Tangina mo, kaya pala tripod. Tawa siya ng tawa. Yung nakaraang video. Kaya pala tripod. Ayun na sabi niya. Tinatanong na itong si QA. Huwag mo nalaming ka ako. Tripod, tatlo yung binti. Tatlo yung binti pala. Tayo naisipin mo kanina, pare. Ito, sorry QA Lovely Pare kasi kanina. First break namin, 15. 20 minutes. Padaan ka ako. Saka papunta ko, Wi-withdraw ko. Sige. CR. Inantay niya ako 20 minutes. Katagal mo naman, sasabay sana ako. Hindi mo sinabi ka kung ganun. Mag-withdraw ka pa ba? Wala na, na-withdraw ko na. Ha? Sabi niya ganun. Tumaya ko kung ganun. Ang sarap ng tawa niya kapag kala niya pala, withdraw sa bangko, pare. Sakit-sakit yung tiyango. Withdraw talaga malala yun nung kanina. Sabay lakas ng kwan na ganun. Para hindi marinig yung putok. TikTok ka. Bossing, sakit ko talaga yun pag morning ako.
Ako pag morning. Pares tayo, pare. Bayaman Morning. ka rin. Bayaman ako. Pag morning talaga ako talaga. Oo. Lalo pag malamig doon sa prod. Oo. Kaya, and nakatutok pa sa ganun ko yun, no. Nagkano, nagbubutil-butil yung balat mo. Mm. Ano, kinikilabutan ka doon. Kaya pag morning yung shift ko, talaga gusto ko gigising ako maaga tapos antayin akong ma-jebs. So. Ako naman pare, pag nalagyan na ng kape, Yun nga. Okay. matik na yun. Talagang bulwak na yun. Hmm. Nakadungo agad, di pare. Sa akin nagmumula sa pa. Sa akin kasi nagmumula sa paa eh. Parang So, muna makikiliti yung paa ko. Pataas yan, nagamput yan. Wala iba. Iba na yan. Ganon-ganon na ako dun, no. Pero, yan. Balik natin sa topic natin, pre. Yun talaga mo sabi ko dyan dapat. Sa power trip. Wag nyo normalize, guys. Yung mga gumagawa nun. Eh, hindi. Ito pala. Minsan kasi hindi na nila napapansin na nagagawa pala nila yun. Oo, possible. Possible. Kasi nga yun sa insecurity tsaka yung kakulangan nilang authority sa bahay nila. Di, baka nakasanayan na talaga. nila doon. Hindi pare, siguro hindi nila alam na power trip yung ginagawa nila kasi Oo. nasasatisfy sila. Yung Possible akala nila kaya. normal lang sa tao na... Oo, normal lang yung ginagawa. Trabaho ko naman to. Kailangan ko lang sigurong gampanan. Okay lang siguro yan yung mga ganun. Kaya tama siguro na hindi man sa trabaho, hindi man sa... Hindi mo alam na nakakapag-power trip ka hindi pala mo sa na alam tao. na nakapag-power trip ka na. Ako pre, kasi ito, real talk. Tinatanong ko rin yung mga katrabaho natin. Oo, Masyado ba sobra akong na ba mayabang? ako? Mm. Sabi, hindi naman, kuya. Panik ka nga, hindi ka naman, hindi, yung pagiging mayabang mo is hindi siya on the way na nakakabwisit, sabi nila. Oo. Pani lang, sabi. Kasi minsan naku-curious din ako sa sarili ko, bossing eh. Baka mamaya yung pang-aasar ko is nagiging parang power trip na dahil tenured na nga tayo pare, di ba kung tawagin? Oo. May tenurity na tayo dyan sa ano natin. So, pag yung mga newbies, pakakala nila power trip yung ginagawa. Kaya minsan nagkukusa naman ako eh. Nagkukusa ako. Ayan, kung mapapanood nyo to, shoutout nga pala dyan sa mga lagi kong tinatanong na gano'n. Kila Pia, kila Angel, Sayang nga, hindi na natin sila ka-ship. hindi natin sila kasip, sila Leslie. Yan. Kaya siguro yun na rin yung dahilan, di rin nila napapansin na power trip na yung ginagawa nila. Normal Kasi, na eh. nanonormalize na nila. Baka doon sila nagiging masaya. Oo. Nasasatisfy sila doon eh. Pero itong pare. Pero itong napansin ko sa mga nagpa-power trip. Ito ito yung sa mga yung mga first timer na magkaroon ng authority. Oo, yung mga feeling entitled nung baga. Oh, first time nilang magkaroon ng authority nga. Yun pa, hindi ko alam kung hindi nga talaga nila sinasadya yun o talagang sabik sila sa power, ganun. May mga ganong klaseng tao din. May nakikita kasi ako sa ganun eh. Oo. Parang yung, kumbaga, minsan lang dumating sa niyang ganun. Nabigyan siya ng power. Tapos yung inaabuso niya, may nakita, meron na pala na Natuwa ganun. siya sa position na nakamit niya gano'n. Parang yun sa mga ka-level natin na sa lipunan. Parang yun nga isa mga first timers na humawak ng authority. Siya na kadalasan nangyayari Tama. No? Tama din. sa mga first timer. Nakalimutan niya na dati siyang ganun. Yeah. Kadalasan. Kadalasan talaga ganun. Parang di ka dumaan sa pagiging Parang bumabaon na lang sa utak nila is yung authority nila. Parang Wala na yung experience nila as kung pinagdaanan mo yan, di ba? parang sasabi mo na hindi ka dumaan sa pagiging ganto. Oo. Hindi mo pinagdaanan Parang yung hindi ka magiging- naghalo ng simento dati kung makapag-utos ka, iba na. Parang gano'n na, no? Hindi mo na naintindihan yung hirap nung nasa first line kasi nga tumaas ka na. Oo, Ibang possible. Tama. Kaya pala Nandun totoo na. yung sinasabi na ibang level ka na. Oo, Ganun na. Ay, pare, siguro kung sa akin sabihin nyo, makikurious naman na ako. Ako din Baka mamaya kupal na ako. Hindi, baka mamaya may nasasaktan na pala ako, hindi ko alam. Oo. Kaya, guys, sa susunod, pagka nasasaktan ko na kayo, Oo, magsabi kayo. magsabi kayo, handa naman ako mag-sorry, yakapin ko kayo sa leg hanggang sa mag-violet kayo. Nasa tao talaga yung paano mo tatanggapin. Kunyari, ako nasabihan ako ng gano'n ng Masakit-sakit na konti. kritik na gano'n. Tama. Nasa Tatanggapin pag-absorb mo, na nila dapat yun, kasi, Kung paano nila ipasok sa kokote nila yung naririnig nila. Parang lang sa pagkain, 'di ba kunyari ikaw chef ka. Dapat marunong ka tumanggap ng criticism, Oo. no? Tama. Para ma-improve mo yung Yun. luto mo. Gawin Parang sa mo- tao lang din na
Kaya dapat tumanggap ka rin ng ng ganung criticism. Gawin- Good criticism. Gawin mong lesson, pare. Mm. No? Good critic. Good critic siya. Eto naman Ito isingit ko na lang din. Para mapag-usapan nga natin to. Bukod dyan sa power trip. Malipat nga tayo. Anong masasabi na Upper middle income na tayo. upper, ha? Ay, pwede. Pwede. So, guys, eto nga pala. Kami may bibirek muna. Saglit na saglit lang, At kami magbabalik. Peace. Peace. And guys, we are back. Ayun na tayo. Masyado. Medyo nagpagpag lang kami. Gigil. Hindi, biro lang. So ito talaga gusto ko itong pag-usapan na sinasabi ng gobyerno ba? Gobyerno. Na upper middle... ano daw pala, pre? Tumataas na pa daw pala yung kinikita. Oo, upper middle class income na ba tayo? Upper middle income. Upper middle income na Yung daw economy. tayo. Yung economy natin. Tangina yung sahod ko. Ha? Tumataas na pala yung Oo. kinikita. Isang malaking katarantaduhan. Hindi ako aware. Hindi ako aware. Shit. Yung walang memo. Ano kayo? Anong take nyo doon? Na hindi na Tae. Pare. nararamdaman nyo ba? Ako kasi Ay. hindi. Ramdam ko, pre. Yung Yung bigat ng bilihin. yung pagtaas ng Tangina. bilihin. Isipin mo yung sabi nila, yung upper middle na. Sa kanila siguro tumaas na naman sahod nila. Sa mga elite. Sa mga elite. Tsaka yung mga nakaupo dyan. Kasi kaming mga nandito sa laylayan, nagbibigay ng pera na nagbabayad ng tax. Ayun. Halos ang kahit saan tuka pa rin kami ngayon. Umiikot lang yung pera namin pambili ng bills. Ay, pambayad ng bills tsaka pambili ng mga pagkain namin. Sakto lang para di mamatay. Oo, sakto lang para hindi mamatay. Wala pang ipon. Resibo. Tsaka sakit ng katawan. Di ba? Kaya ang take ko doon, siguro, nasasabi nila yan kasi tumataas yung kita nila. Dahil tumataas yung tax na binabayaran natin. Di ba? Dahil dyan sa may inflation rate na yan. Kaya nasasabi nila. Pero hindi nila tinitignan na yung mga manggagawang Pilipino na nasa lower lang. Na kagaya natin na nasa first line tayo. Tayo yung talagang kumakayod para mabuhay. Kumakayod para magbayad ng tax na nakukuha nila. Mga kurakot dyan, no? Oo. Tangina nyo, ha? Joke. Wag naman kasing ganun, guys. Pagka tatasahod nyo, taas nyo rin sa amin. Diba? Hindi yung... Kasi pare, napanood ko lang sa balita to. Yung ayuda, tax mo yun eh. Diba? Tataas daw ng... Ang panukala kasi dyan, sabi nung isang party list dyan is 200 yung gusto nila. Alam ko naging 80 yan tapos bingay-bingay pang gagawin. Na parte-parte na. Oo, na parte-parte na. Meron pa nga dyan, nakarang taon ba yun? Itong taon lang yun. Yung 20 pesos daw kaya pagkasyahin. No, grabe naman, pre. Oo. Pamasahe lang yun eh. Tangina, baka nga yung 20 pesos pag ginasolina ko sa motor ko yun murahin pa ako ng motor ko na pagsasalita lang yun. Kulang pa. Siguro isang kanin, tas hingi ka na lang sabaw. Pwede yun, di ba? Baon ka ng bahaw. May take ako dyan pare sa sinasabi nila na 20 pesos ba a day ang isang meal. Diyan pa lang pare, makikita mo na ang gobyerno natin is wala silang pakialam sa tao dito sa atin. Tingin mo bakit? Anong mabibili ng 20 pesos na masustansya at maayos na pagkain? Wala. 'Di ba wala? So dun pa lang, kiss na. Kasi una-una hindi na nila naiintindi health mo. Yun na lang yung tingin talaga Diba? nila sa atin. Kakainin mo puro MSG, ganun. Oo. So wala talaga silang pakialam sa mga nasa laylayan. Yung pa lang yung 20 pesos pare na pagkain. Putangin na nyo naman. Bigyan nyo naman ng dignidad yung kakainin ng tao, 'di ba? Kawawa naman kumakain na yan para sa may makurakot kayo tapos bibigyan nyo lang ng 20 pesos. Ano yung makakain mo doon? Deep sea. Bangus tag Saka bigas na laon. Ba hindi pa kakasya 20. Makakabili ka naman ng Oo. lechon manok. Makakabili ka naman ng lechon manok kasi Saka bangus. 50 piso. Diba? Yun siguro yung sinasabi nilang kaya namang mabuhay na ng ano pa yun. Tangina, tatagal ka ba araw-araw ka? 20 araw-araw kang kumakain ng ganun? Tangina, ulam nga ngayon sa may karinderiya Gulay na nga lang 50 pa di ba?
kanin 20. Eh baka kanin na lang yung bilhin mo nun, tapos di ka pabigyan ng sabaw ng babae, kawawa ka, tubig asin kainin mo, di ba? Hindi nila siguro maganda dun. Ito sa akin lang, idea ko lang. Meron din nakakaisip ng ibang tao na ganito. Bigyan sila ng pagkakataon magtrabaho din sa loob ng isang buwan. Na kung ano yung kinikita ng isang tao na normal na empleyado, ganun yun yung din. kikitain nila. Try nilang mabuhay. Kung Pare, kaya mamamatay yung mga yun. Oo. Manginginig sa gutom yun. Oo. Siguro hindi nila kaya magmerienda ng kwek-kwek pare, tapos tubig mo hindi pa malamig. Siguro sabihin na natin kaya nila. Pero yung tumagal sa ganong sitwasyon, hindi. Hindi. Siguro makasurvive sila ng isang buwan, pero kalilimutan nila nangyari sa buhay nila yun. No? Kasi iba na yung luxury nila pare. Iba na yung nila eh. Kape nila Starbucks. Oo. 'Di ba? 'di ba? Tapos tayong binubuksan natin lata ng sardinas, sa kanila pare caviar. Ganun na yan 'di ba? Yun na yung pare. Pinakamura nilang corned beef yun. Del Mundo, ganyan. Tayo na. Yun ang dapat maranasan nyo, na kumain din kayo ng tutong. No? Kasi kami, yun, hindi naman sa nagrarant. O pwede sabihin nyo, nagrarant ako. Kasi kanya-kanya naman tayo ng ng pinagdadaanan eh. Pero yung sinasabi nila na upper middle income, parang sila lang din Parang talaga hindi yung- pa nararamdaman ng mga wala. normal na Pilipino na katulad natin yun. Pare kahit nga siguro mag-interview ko eh. Gawin ko yung halimbawa lang, mag-interview ako. Maramdam mo na ba na upper middle income na tayo? Sa mga normal na manggagawa, construction worker, security guard, sales lady. Kahit pare yung mga nasa corporate job. Kahit nasa kami, BPO. Kahit tanong mo yung mga yan, hindi nila ramdam yan. Kasi, isipin mo meron pa kasi tayong, pag lumagpas ka, meron din kasing batas to pare na pag lumagpas ka dun sa may minimum na kinikita mo sa isang buwan, yung ganon, tataas yung tax na binabayaran mo, di ba? Pare, pag sumahod ka nga ng, di ba, malaki yung tax na binabawas. Ayun pa lang, dun pa lang, imbes na maikakain mo na yun, dinagdagan pa nila yung tax eh. Di ba? Wala na. Kami nga, kinakain namin sardinas na lang, sinabawan pa eh. Di ba? Di ba? Yung ganyan, yun yung hirap ng buhay na sinasabi na. But, kaya hindi nila pwedeng sabihin na upper middle tayo, pare. Hindi ako sang-ayon doon. Lower nga eh. Kaya nakakapaniwala din talaga yung ako naniniwala ako sa mga ganung elite eh. Totoo yun, pre. Kasi kaya ayaw din nilang magtaas din talaga kasi nga sila di maapektuhan. Number 1 sila. 'Di ba? Kasi kung ang empleyado mo is libo-libo dito sa buong Pilipinas, tas magtataas ka ng 200, ang laki nun, pare. 'Di ba? Billion yun. Lugi na sila nun. Sasabihin nila, paano naman ako ang taas ng supply and demand na yan. Sobra-sobra na yun. Ayaw lang din talaga nila mawalan ng luxury, pare. Gusto nila ituloy-tuloy lang yung kamig ng pera. Ayaw nila ng paluwal ng kahit Siyempre, tangina. business Kung nga. din, Diba? siyempre, kung nasa posisyon na sila, ayaw din na nila maghirap eh. Ayaw din nila maghirap. Pero hindi nila tinitignan yung kalagayan ng mga mahihirap. No? Oo. Hindi nila nakikita yung Hindi na nila nakikita talaga yun. Oo. Wala na. Yung hirap ng isang normal na empleyado dito sa Pilipinas. Parang napag-usapan nga natin noong nakaraan, di ba? Bakit sa ibang bansa pwede kang tatlong part-time pero dito sa Pilipinas hindi? Kasi nga yung 9 to 5 natin dito, May focus siyang isang job eh. pagod agad. At Nasulit mo na agad yung... Tsaka yung rate, pare. Kasi ang rate sa ibang bansa is, for example, puro ka lang part-time. Parang pang isang araw na yung bayad sa'yo sa isang part-time di ba? Isang oras, 4 hours lang Oo, Okay, diba? 2 hours. Dito sa Pilipinas, tangina, yung tinatrabaho mo ng isang 8 to buong 5, araw. 8 hours. Yung 8 to 5, tala talaga. May uutang mo pa. Negative pa. Pagdating ng sahod, binuksan mo yung calculator mo, bills pa lang, putay na. Negative pa yung lumabas. di ba? Kaya hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi nilang upper middle. Kalokohan yan. Sila lang, sila, upper middle. Baka upper pa sila eh. Upper cutting ko sila. Di ba? Upper lang, no? Walang upper middle dito sa estado namin. Nag-grind lang kami pa. Pero maganda rin yun kung magtutuloy-tuloy na magkaroon sila ng
isip talaga na dagdagan yung ano, Oo, sana. yung Kaya nga sa- ako sinusubaybayan ko to yung ano na yun eh, yung party list na yun pare. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya eh. Yung mataba na lagi ko pinapanood. Mm. Talagang direct to the point niya magsalita pare. Ang sarap niyang pakinggan. Bilang manggagawang Pilipino, ang sarap siyang pakinggan. Pag nandun sila sa ano, sa hindi ko alam kung ano nang tawag doon sa Senate hearing ba yun, parang yun. Congress yon. Pag Sa nasa Congress. Congress sila. Ang sarap niyang pakinggan. Oo. Sarap niyang pakinggan kasi nga ano eh, sabihin na natin oo, malaki din sinasahod niya. Dahil kongresista siya, di ba? Tama ba? Malaki sinasahod niya. Pero yung pinapatupad niya, hindi para sa kanya. Pero Diba? parang kahirap maniwala sa mga ganyan tao ngayon. Ano? Oh, Mga mahirap. napapanood mo sa... Oo. Malapit. Hindi, pero pare, taon na yun ang ginagawa niya eh. Oh? Oo, pare, taon na yun. Pag na ano, pag halimbawa magkakasama tayo, papakita ko sa inyo yung ano niya. Taon niya nang ginagawa yun, pre. Nanigipagbalagbagan siya sa ano, sa Congress. Talagang gusto niya rin tumaas yung sahod. Kaya siguro laging panalo yung party list nila. Mm. Dahil na rin sa mga nakakita ng ganung ginagawa niya. Siguro. Sana nga ipagpatuloy mo yan. Makatulong ka rin sa amin. Eh bilang sukli, bibigay namin sa iyo yung posisyon na kung dapat nasaan ka. Ganun na lang din yun eh pare, di ba? Mm. Give and take na lang din tayo. Siyempre, umaasa din naman ako. Tayo, kahit sino sa atin umaasa na tumaas yung sahod natin. Kasi, hindi naman tayo pabata eh. Patanda tayo, kailangan natin mag-save. Hindi lang dapat na umiikot yung pera sa bills tsaka sa expenses everyday. Dapat meron tayo na si-save. Hindi lang sakit ng katawan tsaka resibo. No. No. Kulang pa sa meds. Pag Yan, nagkasakit ka, yun ang- kulang pa yung pera mo. Pero ito pare, may na-realize lang ako. Bakit kaya pagka magdadagdag ng sahod is ang daming kailangan pang pagdaanan. Ang daming kailangan Proseso, na no? proseso. Oh. Pero pag magbibigay ng ayuda is ang bilis lang. Oo nga, no. Kasi ganito yan. Yung sa sahod pa, yung sa sahod pare, lifetime yan eh. Yung ayuda kasi, one shot lang yan pare. Ah, oo, gets. Oo. Parang kinurot mo lang yung pondo, pinakawalan mo lang, malaki pa rin yung balik sa Ganun. nun pare. Pero yung daily na ibibigay mo sa tao permanently, Maharang kahirap nila pakawalan yan. oo, mahirap silang pakawalan yun kasi eto for example lang, pag nagtaas ng sahod, tumataas ang bilihin. Bakit? Pag nagtaas kasi ng sahod, yung mga businessman, yung mga elite na yan, magtataas din sila para yung tinaas nila is bumabalik, binawas sa kanila is Cycle. binabalik din. Oo, nagsacycle lang pare. Yun. Kaya kaya napaka ano yun? Ipis. Uy, ano yun tag dito yung tag dito, yung pan-trash. Oh, pan-trash talk ko yun dati sa Dota eh. Pag pitiniris mo yung ipis eh. Hindi, pero go back to the topic tayo Yun. Kaya napakahirap ano niyan pare, i-approve nung sinasabi nila na taas sahod na yan. Kasi nga, hindi rin sila makaisip ng paraan kung paano tataasan yung bilihin. Tingin ko lang, itong mga elite na to, kaya tumututol sila kasi wala pa silang paraan para magtaas ng bilihin. Sipin mo pare, nagsimula ako nagtrabaho, 380 per day. Tangin ang baba pa. Ay, sabagay, mababa pa yung bilihin nun. Oo, napakababa pa ng bilihin nun. Meron pang 20 pesos na bigas nun. Nung time na yon. Pero masarap na yun, no? Oo. Hindi naman. No, parang sakto ano lang. na siya, NFA na siya kung tawagin. Galing na siya sa National Food, ganyan-ganyan authority. Ang pinakamahal na bigas nun pare, 39. Kung pagkakaalala ko Ayun na yung mga Angelica, sinandoming, dinurado pare. Sarap na yun, no? Ang bango. Masarap na yun. Kahit alang ulam, eh. Oo. Ngayon, kada taon, tumataas yung sahod, di ba? Oo. Hindi naman ako nabangko sa pagtatrabaho, pare. Napansin ko, dating 10 pisong asukal na 1/4. Ngayon na, magkano na ba? Ngayon, 25 na. Oo, pare. 25, 30, oo. 25. Yan na 1/4 nagpa-price rin siya. Sipin mo yung tinaas ng sahod mo na 680 today. Ganun pa rin. Ganun pa rin eh. Kung kinwenta mo yung bigas ngayon na umabot ng 50 per kilo, tinaas ng 30 sa ilang taon. Yung asukal, 15 pesos yung tinaas kada isang taon. Yung kape, 10 piso hanggang 15 pesos din yung tinaas sa isang taon. 60 pesos na yun. Wala pa dun yung karne. Pare, parang binabawi lang din nila yung tinaas ng sahod eh. 'Di ba? Ganun din. Nauunti-unti lang din. Kaya siguro dyan, pwede nating maramdaman yung upper middle na yan. Ito idea ko lang.
babaan nila yung presyo ng bilihin, pare. Kaso nga, paano nga magiging balance? Yun yung iniisip din nila. Oo, yun lang. Yan, wala rin talaga tayo sa posisyon eh. Oo, wala. Kasi wala naman kaming, pasensya na. Opinion lang naman namin to. Opinion lang naman namin to eh. Pero yun nga, halimbawa lang naman, di ba? Na pigilan yung pagtaas ng bilihin, yung inflation rate na yan. Kasi pare, Kurot isipin. lang, kahit kurot lang, Oo, mararamdaman mo na eh. mararamdaman na natin yun eh. Kahit yung pag-stop lang eh. Kita mo nga parang pagbaba ng gasolina, puta ina, piso lang, ramdam na ramdam ko yung gaan eh. Oo. Oo, Oo, di ba? Kasi ang dami na rin kasing import products dito sa atin, di ba? Oo, totoo. Katulad ng di ba yung sibuyas, ganun. Oo. Pare, alam mo ba sa Japan ba to? Or Korea? Permanenteng export yung palabas, di ba? Permanente nag-export ang Pilipinas ng saging. Napanood ko to eh. Sa ano ba yun? Parang alam ko yun. Nag-aangkat tayo papunta dito? Export palabas. Ay, nag-import Ay, na yun. nag-export ba tayo? Tayo yung nagpapadala. Tayo nagpapadala. Permanente yun, pare. Permanente yun, pare. Di ka laki ng kinikita, di ba? Kaya ito nga ang sinasabi nga ng maraming bansa, pare. Ang Pilipinas is mayaman tayo, pare, sa natural agriculture tsaka natural resources. Kung ba't naghihirap tayo, no? Oo, tama. Sipin mo. Tayo pa nagpapadala ng bigas sa ibang lugar. Ibang bansa ka mo na. Sibuyas. Ayan nga, banana, saging. 'Di ba? Talagang yung mga elite lang din talaga nakakaramdam niyan eh. Nakokontrol nila pare. Si yun nga. Kung sa bagay pare, hindi ko rin naman sila masisisi kasi kung ako yung businessman, ako yung nasa position na yon. Siguro hindi ko rin basta-basta pakakawalan yung income ko ng ganun-ganun lang kadali, 'di ba? Kailangan humanap ako ng paraan kung paano ko mababawi yun. Kaya, Kaya siguro magigets mo din eh, no? Oo. Kasi ikaw, pag nagnegosyo ka, ayaw mo rin naman malugi ka. Pero pare kasi baligtad eh. Kaya siguro nangyayari yan, ganito ang senaryo. Imbis na ang gobyerno ang Tumulong. ang mag-control sa mga businessman, yung businessman na Oo, nagko-control sa kanila. sa gobyerno. Oo, tama. Baligtad. Exactly. Yun nga yun. Kasi sa ibang bansa, 'di ba, ganun? Halimbawa, kumpara na sa Japan. Yung Japan is dapat nakaano siya eh. Kumbaga naka-SALN ba siya? Naka-declare lahat ng mga kita. Tapos doon kasi hindi usong lagay eh. So dito naman sa Pilipinas baligtad. Ang kumokontrol nga sa gobyerno, yung mga businessman. Kasi sila yung nagbibigay ng mga donation. Sila yung nag-aabot ng lagay. 'Di ba? So medyo parang sketchy talaga siya. Medyo yung mga pag malaki yung negosyo mo. Oo, ikaw ang imbis na ikaw ang imbis na ikaw ang sumunod sa batas, ikaw ang susundin ng batas kasi ikaw Money money power eh. Oo. The power of money. Oh, the power of money, pare. Yun lang, baligtad yung nangyayari dito sa atin. Siguro yun din, isang di malaking factor. Siguro yun talaga ang factor. Yun yung factor doon. Yun yung factor. Kahit saan naman, no. Basta dito sa Pilipinas, makakorap kasi dito. Totoo yun. Future dito, talaga. Tag dito, bossing, madali tayo masilaw sa salapi. Totoo yun. Kahit sino naman siguro. Kasi nga, ganun yung buhay dito. Oo. Kaya nasisilaw sa pera. Siyempre, saan mo naman ba hanapin, kunyari, bigyan ka ng 1,000 sa araw, yun lang yung gagawin mo. Hindi mo na, kung sa normal na trabaho mo yun, 8 hours ka magtatrabaho wala pang 1,000. Malabo nang makakita ngayon pare ng ng may paninindigan. Sa Malabo. ganyan. Kahit ako, to be honest tatanggapin ko yun. Oo, kahit ako sabihan ako ng ganun. Kasi pare, iba yung regalo naka-paper bag eh. Oo, nakamaleta, naka-paper bag. Grabe yun pala, no? Yung nakamaleta, mali-maleta. Mali-maletang pera. Pare. Parang siya, no? Alam mo yun naman, money heist yung... Money heist din, pare. Parang ang sarap mag-dive dun sa gitna, no? Hihigaan mo yun. Ano kaya feeling ng ganun? Pero mararanasan din natin yan. Basta grind lang tayo. Sa legal na paraan, hindi tayo yung hindi tayo mag-cop-up. Hindi tayo... Sa totoo lang, yung masyadong maraming ganung pera. Mahirap din. Magiging problema mo yun, pare. Ano kaya problema ng bayawan gano'n? Alam mo ba tong isang kwento na to about sa pera? Ano yan? More money, more problems, no? Ito... I want problems. Always. Always, sabi.
Pero ito pare, ito totoong kwento to. Isang mahirap na tao Ah. sa Amerika. Kaya kung nasabing yung maraming pera is problema din. Nanalo siya ng lottery. Billion. Nanalo siya ng lottery. Simula nung nanalo siya sa lottery pare, nasira yung buhay niya. Namatay yung anak niya dahil overdose sa droga. Marami siyang bagay na nasira. Pamilya ng Leon siya kasi parang naging madamot siya. Mm. Kaya sinabi niya sa huli, dapat hindi na lang ako nanalo sa loto. Kasi kung halimbawa naintindihan ko siya, kung tayo, Siguro mali niya ginamit yung pera. oo, di ba? Tsaka naging mabait din siguro siya sa paligid niya. Kaya ano, Sa bagay. nasobrahan siya sa bait. Kasi tayo, ako aaminin ko ha. Sa estado ng buhay ko ngayon pare, kung ako man ay magkaroon ng milyon-milyon, siguradong unang-unang papasok sa isip ko is luho. Oh, totoo yun. Totoo to. Huwag diba? kang maging, kahit ako, hindi ako maging plastic po tayo ng luho Oo, din. pare. Hindi ako mag-iisip ng practical eh. Kaya Pag nga, may di gusto ba, ka, nung makukuha mo eh. binata nga, may isip mo pag nagtrabaho ka, yung mga Oo, yung wants mo trip agad eh. diba? Meron ka kagad bucket list eh. Mm. Di ba pare? Oo. Yun ang legit talaga, di ba? Gusto ko ng bagong sapatos. Puta, nagsahod. Ito eh. pare, nandyan na lang din tayo. Nandyan din tayo sa pagpapantasy natin sa mga ganyan. Oo. Halimbawa is, pinalad ka, nanalo ka ng loto. Ano una mong bibilin? Ito, diretsang sagot sa akin. Puta. Sige. Ikaw. Sapatos na madami. Ah, Yun yung fantasy ko dati kasi nung bata ko eh. Kasi dati, di ba may story yun eh. Kaya siguro naging ganun yung mindset ko na bumili ng sapatos na magandang ganito. Kasi, alam mo yun, pag bata ka, yung wala kang kakayahan na bumili ng ganun. Nainggit ka. Oh, may dating na ganun yung, Yung- kunyari yung pinsan mo. Puta. May bago na naman. Hindi yun eh, malalim din yung, malalim yung pinagdaanuhan ko ng ganun. Basta, ano na yan. Ito naman sa akin, pare. Unang-una kong bibilin. Yung mga rare na toy collection, pare. Kasi ito rin na inner child ko lang din. Pangarap ko talaga yun magkaroon ng mga collection ng laruan. At the same time, sabay na natin yung kotse. Ako din Sa naman totoong ako, sagot. kahit di sa mga GTR. Oo, pare. Supra, yung mga ganyan. Sa Need for Speed dati, no? Oo, di ba? Yun yung mga pangarap, pare, di ba? Ngayon pa kaya kung mabigyan ka Dahil drawing mo pa nga yun eh. mabigyan ka ng amo na. Di ba sa mga 649 yun, 645, mga 100 million, pare. Ganun yung mahawakan mo. One click, isang kisap mata mo lang, tumama ka. Naibigay sa'yo. Imposibleng hindi ka malunod sa pera, pare. Imposibleng hindi mo mabili. Baka nga may makita ka lang dyan, kunin mo na kahit di mo alam yung paggagamitan eh. Mga ganun, di ba? Oo. Kaya paano yung once maisip mo nun? Ano Once yung mga na. gusto mo? Hindi na yung needs. Late mo na marirealize na kailangan mo mag-invest pagka paubos na yan, sigurado. Ako lang, yun lang yung take ko dun. Ikaw, boss. Ako pare, bibili ako 1-up. Ano yun? Ano yung 1-up? Ano yun? Alam niyo yung Super Mario? Oo. Super Mario. Bibili ako isa pambuhay. Oo. Putang ina, ano? Hindi, pero realistically, hindi naman pwede yun, di ba? Ang gagawin ko pare, kukuha ako ng nutritionist. Pwede. Kukuha ako ng nutritionist para mas ma-enjoy ko yung pera, pare. Oo, pare. Kasi mas haba yung buhay ko eh. Oo. Anong tawag doon? Nasa... Pero nito ko na lang din siya naisip. Nito ko na ng mga past weeks. Nito ko na siguro pagka dumami yung pera ko, tumama ako ng loto, kung tataya ako. Nung nagtry ako tumaya eh. Kung mananalo ako ngayon niya, yung nutritionist talaga, yung sa health ko. Pero kung pwede lang bilhin yung 1-up eh. 1-up talaga yung gusto ko eh. Isa pang buhay pare. Puta. Siyempre sarap mabuhay eh. Tapos meron ako 100 million. Hindi ko mauubos yun. Hindi naman ako magastos masyado eh. Parang ang gagawin mo stay low ka lang, pare. Di ba? Sa akin siguro mauubos yun. Sa akin, ubus din yun. Oo. Pero, Bilhin ko lahat ng gusto ko. Kotse, sapatos. pero alimbawa yan, kung sakali lang mangyari yan one of these days, pare may idea na tayo kung paano, no? Oh, di ba? Ito paano, di ba? May napapanood na tayo. May napapanood na tayo. Meron na rin tayo na pag-uusapan. Siguro matitipid para sa akin. Oo. Siguro bibili ako ng isang-isa lang talaga. Pagpipilian ko lang. Siguro, Isang-isa lang. siguro ako gagawa ko ng ng list. Oo.
Tapos, mamimili ako doon ng 3. Ganun pare. No, Oo, tatlong once. Tatlong once mo, tapos, Lahat na sa needs. oo, Para maganda rin. Para ano. Sarap din ng ganyan to. bukas pagising ko. Ako, aminado ako, bukas pagising ko. Tangina, pasok ko naman. Tangina naman. Yung ganong cycle. Oo, yung ganong cycle pare, yung sarap pasagin nun. Sinasabi nila yun. Yung tipong pagising mo ng maga. Shit. Okay. Okay, alam mo yung jogging. gantong panahon. Oo. Pagkapasok ka nung nung bata ka tatawad ka na pumasok pag ganito yung panahon ni Maga. Ang tanong ngayon, nung nagkaedad ka, para saan ka bumabangon? Hindi ka natatama rin pumasok pag may mga responsibilidad ka na Oo, iniisip. di ba? Nung bata kasi ako, wala, grades lang yan. Tulog ko to. Tapos pagising ko alas 9, no, Dogos Fighter. Di ba? Ngayon kasi hindi na pwedeng ganun eh. Sasampalin ka ng mundo, tangina. Ito na yung reality. Pero, Reality world. pare, sakasakali man, tangina. Sabay-sabay tayong aangat, pare. Oo Yan ang gusto naman. ko talaga. Alam mo yung naisip ko nga minsan yung pare-pares tayo naka-sports car, tas tambay trip, ganun. EV, no? Montage, pare. Di ba? Tangina mo, montage mo yung chikot yung lahat. Halimbawa, pito tayo nila Francis, nila Sander, nila Tonggol, nila Lexter, nila Cap. Diba? Pito tayo pre, tapos labas ka drone. Montage mo yun, tapos puro naka-compare chair lang kayo dun sa tabi. Tamang foods lang, usap Yo, ng business. maganda yung Parang ganun. Iniisip natin trip nung nakaraan. Yung sa may Sa bypass, bypass. oo. Oo, parang ganda nga nun. Pero alam nyo, nung pauwi ako, may nakita ako magandang place pre. Saan dun? Doon sa, di ba kasi dito tayo nagpa-plan sa kabila. Oo. Paggabi pala pre, walang kailaw-ilaw. Pagdating pala doon sa may kabilang side niya pre, yung papuntang Bantog, ang dami niyan, ganda tignan pre. Sa may kabilang side. Pwede nga, no? Ang ganda tignan paggabi kasi mailaw. Oo, kasi kita sa background na gano'n. Oo, kita sa background doon pa uwi. Buta nga ako, maalala ko to, sasabihin ko sa kanila to. Parang maganda doon eh. No? natin ng ilaw. Oh, tsaka Ring light nung ring light no. Meron pa nga tang ganun si Mira. Yun, tangina sarap pagplano talaga ano. Hmm. Kailangan lang din talaga natin ng ano. Hindi, maganda dyan. Kailangan natin i-execute yung mga plano. Oo, para mangyari. Kailangan natin tumaya kasi bali hindi tayo na. Tama. Pero kayo pare, di ba, yun yan, nanalo na kayo. Saan nyo naman gustong pumunta? Ano? Kaya pare, saan nyo gustong pumunta? Pare, papasyal ka sa ako sa Maldives. Ay. Yun ang Ayos pangarap ko mapuntan. Maldives pare. Kung Yung- sa abroad o yung fantasy, mo? Ako sa Japan eh. Ay, isa pa yan, panalo yan. Japan. Censored lahat dyan. Kahit blurred dun, Oo. boss. Eh, Ganun, di ba? Hindi, pero pre, for example lang mangyari sa akin yun. Ito, real talk to, sinasabi ko rin to sa asawa ko. Katakin ko lahat pataas, pre. Bumili man ako ng gusto ko, pero hatak pataas yung gagawin ko, pare. Oo. For example, ito tayo. Hatak ko to pataas. Sabi ko sa kanya, tangina, swertin lang tayo sa buhay. Hindi lang tayo. Hatakin ko lahat pataas na nasa paligid natin. Kasi pare, sila yung nandyan nung wala ka. So, dapat ibig sabihin, marunong ka tumanaw ng Oo, ng pare. loob, no? yun ang gagawin ko. For example man, na mangyari sa akin yun. Hatak pataas. Lahat ng kasama ko nung wala ako, tangina dadaling ko yan kung meron. Kung nandun na ako sa meron ako. Kasi, ito yung time na nasa hard part ka eh. Kaya dapat ang gawin mo, kung sino yung kasama mo sa hard part pare, hanggang yun doon sa may easy mode. 'Di ba? Kasi mas masarap yung pakiramdam na ganun. Hindi yung nandun ka lang sa taas basta. Tangina boring buhay diyan. 'Di ba? Ito parang kay Kong lang, pare. Oo, grabe yan si Kong. 'Di ba? Nag-build siya ng team. Na nung una is sila lang. Team payaman. Tangina lahat ngayon, pre. Nang mapasama sa kanya, payaman lahat. Oo. Kasi nga, tinutulungan niya na lang din, pataas. Ganun ang masarap. Yun yung trip ko, pre. Like yung sinasabi sa SMG ko, nagdadrive ako pa uwi. Halimbawa, malayo uwian namin. Doon kami sa kuya po. Sabi ko sa kanya, tangina pag one time na yumaman tayo ako. Lahat na nasa paligid natin yung kasama natin. Yun kasi yung yun kasi yung kumbaga kayo, pamilya niya, pamilya ko, lahat nasa paligid ko, is treasure yun para sa akin, pare. Treasure yun. Kasi yun yung mga nakakasama mo ngayon eh.
Kasi mahirap naman na mabuhay mag-isa. Totoo. Takin naman, bakit please? Kailangan natin ng isang battle ng Red No Doors man dyan. is, yung, ano na yung No man is sabihin? an island. Oo. Di ba? Tama ba? Yeah. Di ba? Yun yung trip ko, pre. Kaso hindi ako tumatay ng loto. Taya tayo bukas, no? Pero gusto ko talaga sa Japan. Japan, pare. Isa na yan, pare. Yung ano kasi dyan, yung isang bundok dyan na isang lagi ko na Sa pinapanood. Mount Fuji ba? Oo. Sa Mount Fuji ba yan? Yan. Tapos kasi, pre, yung isang lugar dyan, kita yung Mount Fuji. Meron tong kalsada, pre. Puro cherry blossom yung nasa paligid. Napakagandang maglakad, pare. Gusto ko sa Tokyo, makikita mo yung Tokyo Drift na. Ting, dining, dining, dining. Ay, India pala yun, pare. Yung pinaka-crossing ng ano. pedestrian Oo, pedestrian nila. Tangin nakangas dun. Pero alam nyo ba, may mga culture din dyan na hindi speaking of culture kanina na sinasabi natin. Baka. May mga ibang lugar din dyan yan, hindi mo pwedeng puntahan. Oo, yun yung masarap din na, Oo, pare. lugar ng Yung mga lugar ng eh, no? Yakuza. Mga Red District kung tawagin. Napapanood ko yan, pare. Parang Meron, nasabi nanto sa podcast ni no? Nila Koy, yung nag sila sa Japan. Kasi sa Thailand, meron din. pare. Japan meron. Meron. Oo. Ano yun eh? Parang lahat naman. Mm. Wala. Ito, Japan, Thailand. Ito, lagi yung napapanood, pre, yung vlogger na kalbo. Japanese yun eh. If you go to Japan, ganun siya eh. If you go to Japan, Wag na wag kang sasama sa pokpok. Kasi pare, sasabihin daw sa inyo, 20k yen. Pero pag nandun ka na, pre, may mga guns na palang kasama, yung lilimasing ka nun, pre. Yun yung mga kinakatakot sa Red sa District. Japan ba yung yung pwede ka mag-rent ng Rent a jowa? girlfriend. Oo. Ay, Isa din yun, pre. Isa din daw yun. 20k to 50k yen. Saka di ba sa Japan, high-tech din yung andun Mm. tangina eh. Kasi yung mga Third rent a girlfriend dun, pre, meron din daw palang parang papel yung mga yun. Hindi ka pwedeng basta-basta dadampot kasi nga may mga scammer. Pare, kala mo masaya din sa Japan. Yun yung napapanood ko, pinapakita niyo yung mga dark side ng Japan. Oo, may flaws din Meron talaga, talaga. siya. Kahit saan namang lugar eh. Pare, kahit sa Thailand, Sa Thailand. meron ding mga ano dyan. Chicxulog. Mm. Di joke Ito lang. pre, isa pa. Sa yung UAE, meron ding lugar dyan na hindi pinupuntahan ng Pilipino. Ito naman, based on my, talaga tong narinig ko sa isang tao na katrabaho ko. Shoutout nga pala sa'yo, yung katrabaho ko dati dyan na carrier. Kinikwento niya sa akin. May isang lugar doon pare hindi pwede pasukin ng Pinoy. Kung hindi ka rirapin doon pre, Papatayin ka. oo, mapagtitripan ka ng mga Muslim. Yun daw ang isa ng hindi daw pinupuntahan ng mga Pinoy doon. Kasi ano siya eh, na yung parang desierto, di ba UAE yun? Doon siya eh. Meron pa nga daw doon time na ano eh, yung isang katrabaho nila is hindi na umuwi. Hindi na rin nila alam nakita. kung saan napunta. Hindi na Ang uli lang nilang alam pare is may ka-meet up siya. Siguro nagago na lang din. No. Oo. Kinikwento niya sa akin to, nakalimutan ko kasi pangalan itong tao na tayo nagkikwento sa akin dati. Pero mabait yung tao na yun. Kinikwento niya na sa akin, dun niya sir, hindi ka pwedeng pumunta sa lugar na yun. Pero Kumbaga every lugar na mapupuntahan mong maganda, may dark talaga yun. Oo, pare. Meron siyang, meron ano. Meron. Pero ikaw, kaya Nico, Ano yan? sa gusto mo pumunta? Hulo-sulo, pare. Hulo-sulo. Hulo-sulo. Bakit? Peaceful eh. Mm. Parang hindi pa siya masyadong na ano ng tao. Hindi pa siya na... Yung parang hindi pa discovered. hindi pa siya discovered. Hulo-sulo yung Babuyan Island yan, di ba? Sa baba, pare, sa Ay, baba. dito sa Sa Mindanaoan yun eh. Ang Hulo-sulo eh. Parang ano ba yung dulo? Dulo na. Kumbaga, doon yung mga, yung mga Moros, Islamic. Hindi ko alam yun. Yung mga sundalo. Okay. Gets. Nakita ko. Parang ang peaceful. Naka-node kasi ako ng vlogger na nagpunta doon. Nagpunta doon? Ang ganda pare, sobrang ganda. Kumbaga, hindi pa nga siya bulabog. Kumbaga Oo, kasi siyempre hindi yung, pa- yung image ba niya kasi is magulo, di ba? Pero pare, yun yung paradise eh. Sobrang ganda pre. Kumbaga sa babae is, 10/10 eh. Ganun yung tingin ko sa akin Ang ganda dun pre. Putangin talagang crystal clear yung mga tubig, walang pollution. Sa bagay, malayo sa... Kasi takot yung mga taong magpunta dun eh. Kasi puro barilan eh. Napapaisip nga lang din ako eh. Siguro, kaya doon din nila piniling magkuta kasi sobrang ganda doon. Oo.
'Di ba? Yun nga. Anong abot ng ibang tao. Oo. Wala pang tao labas. Kasi tayo na kung ganun man kaganda yung lugar ko, hindi ko na Kahit ako hindi ako iiwan. alis. Hindi ko na alisan yun eh. Gagawin ko na talagang teritoryo yun eh. Sobrang ganda lang kasi talaga. Sobrang ganda. May mga Oo. tinatagong wonders din talaga Pilipinas. Oo, pero kung sa Oo. ibang bansa naman pare, Japan din ako talaga. Japan Pero talaga. gusto ko sa mga prefecture. Mga ano, Osaka, ganun. Yun, maganda yun. Ayoko sa Tokyo, medyo maraming tao dun eh. Hindi, maganda. Basta may gusto rin kasi ang mga ano Pero sa Tokyo. sa Tokyo kasi parang yun ang BGC eh, di ba? Ah. BGC. Yung ang ano naman, ang Osaka naman is Alam mo yung- Baguio naman na. Alam mo yung lugar sa yung mga nakikita mo sa movie sa Japan na ano, yung down ano na gano'n tapos may bahay-bahay sa ganyan, sa gilid na Ah. sa anime ba yun yung sa Slam Dunk ba yun? Oh, Sa Tokyo ba yung Slam Dunk? Hindi, probinsya eh. Yun nga, parang ganung Oh. vibe, yung parang Mga, probinsya ano yun, o mga probinsya, mga prefecture Gumagawa, yun sa oh. bundukan. Ganda doon pa. Oo, ganun yung Ganun ang trip. masarap puntahan Oh, doon. yun ang trip ng pamumuhay. Makikita mo yung mga locals na Mm. yung parang parang vegan yung vibe. Oh, Yun, old school ganun. pa, no? Alam mo ba pare? Kasi ito nanonood din ako, mahilig din ako sa Japan. Hindi yung bold ah. Blur. Akala ko yung pare. blurred eh. Alam mo ba dun? Napakamura ng bahay dun, pre. Oh, totoo ba? Oo, pare. Meron pa nga dun time. Kaso, ang sinasabi nitong vlogger na napapanood ko kasi Amerikano siya. Para siyang nagre-real estate sa Japan. Doon siya nag-reside sa Japan kasi nga mura ang bahay. Tas, mura niya nabibili, mas mahal niya nabibenta. Parang ganun yung trip niya eh. Kasi nag-account siya online eh, pare sa Facebook. Paano Nagmamarket kaya siya. mag-ano sa Japan ano? Pare, meron doon mga lugar na mas mahal pa yung pa-renovate tsaka tax kesa sa bahay. Bumili ng bahay. Hindi pare, yung bahay libre. Yung bahay pre libre. Pero yung tax tsaka yung pagpapagiba mo, Yun ang mahal. yun ang mahal. Tas meron din naman mga bahay doon pre na pang middle class na siya or pang upper class na siya tignan. Tang ina mura lang pare. Sa mga yun, speaking of nasa mga prefecture ano siya, town. Nandun siya. Yung halimbawa 10 minutes train lang papuntang Osaka, 10 Oo. minutes, 20 minutes train lang papunta ng Central Tokyo, yung mga ganun pare. May mga ganung lugar sa Japan. Ang gaganda pare. May mga parking lot ka na. 2-story building ka pa, meron 2-story house ka pa, meron ka pang roof deck. Kaya siguro din iba din talaga sa Japan talaga. Tsaka ano pare, safe. Oo. Kasi hindi ang tawag dito yung yung hindi ganun ka parang pag Oo, pag nandun ka sa may probinsya ng isang lugar doon sa Japan, Paris, mind your own business ba? Bahay Ay, mo, sorry. diyan ka lang, walang Pero pakialam sila sa'yo. sila ba ganun. yung ano, ay hindi sila yung time is gold eh, no? Ewan ko anong culture na, ewan ko sa Japan yun. Ako pare, Yung pag time is gold when watching bold. Hindi yung ano, pag naglalakad nga sila kahit dire-diretso lang, wala silang napapansin tao. Oh, yun, Basta yun. Sa yun yung pag diretso, ay iniisip nila sa work, papasok sila ng ganito. sa ayaw nilang maingay din. Oo. Pare, balikan ko lang yung sinasabi mo, yung sa murang bahay. Alam mo kung ba't ganun yun? Ba't mura? Kasi pare, nauubos na yung tao doon sa community nila. Yun, isa yun. Ay kaya, di ba Oo. dati naghahanap ang Japan ng ano, Nang yung mag-aanak ng... Japonesa. Oo. Hindi ko na sure kung totoo yun. Ewan ko, Hindi ako sure. kwento-kwento lang. Pero yun nga. Legit yun, pre. Yun yung legit pare. Para hindi mamatay yung para. Alimbawa ito sa lugar natin. Wala nang tao dito pare. Ilang piraso na lang kasi lumilipat na sila sa City. Tokyo. O kasi nandun yung opportunity lalo yung mga bata. Okay. Oo. Naalala ko nga yan, pare. Yung isang buong hirelang ganun, pare, for sale, tas yung iba dun free pa. Wala nang tao kasi. Wala ng tao. Pero for renovation, ang masakit Parang kasi dun, yung pre. abandoned city na siya, abandoned ano Oh, no. ganun. May tawag doon Sayaki House. No, parang basta ganun. Pero yung Amerikano na to kasi, nire-renovate niya, tas binibenta niya na mas mura. Siguro may contact din siya sa Japan, kaya hindi siya nabibigatan. Ang kino-convert ko nga yun, pre, Sarap Yung naman tumira pinaka- doon. yung pinaka-mansion na nakita ko na parang dream house na para sa akin. Million siya. Pero kung ikukumpara mo kasi dito pare, alam mo yung price niya sa Philippine peso is nag-around lang siya ng 23 million. Malaki na rin yun ha. Oo pare, malaking pera siya. Oo, Pero kung pera. isipin mo, nandun ka sa may tabi ng dagat. Sightseeing mo na lahat. Oo pare, tabing dagat ka tapos Nandun lahat. double story building ka, may sarili ka swimming pool, tsaka meron ka pang garden.
Sa 23M sa Philippine peso, pare, buhay ka na sa Japan. Sarili ka ng ano. Oh, ito papatotohanan ko lang na yung mga bahay doon is maganda talaga. Ito, ibibigyan ko lang kayo ng insight. Pare, alam nyo ba naging designer ako ng bahay sa Japan? Oh? Oo. Pero kami ni Juan Doble, yung tropa ko sa Cavite. Yun ang naging tropa, isang sa mga naging trabaho ko doon. Ang hawak ko is floor. Ako nagdi-design ng heater ng bahay. Kasi lalo sa mga prefecture sa Japan is malamig. Sobrang lamig doon. Tapos yung mga matatanda kasi doon, gusto nila laging mainit. So yun ang hawak ko dati. Kung tawagin doon is Yokadanbu. Yokadanbu. Floor heater sa English. Galing. Tangina. Solid yung trabaho na yun, pre. So, yun nga lang yung sumira sa mata ko. Edit ka na edit, no? Kasi gumagamit kami ng, hindi ako nagkakamali is, TOWACAD. Para siyang, para siyang drop site ba? Drop site? Parang Yung pang-engineer? Tawag doon, AutoCAD. AutoCAD. Parang Nag-AutoCAD. ganun. Puro linya lang sa number yung nakikita ko. Kaya sobrang labo ng mata ko yan. Pero solid din yun. Pero doon ko mapapatotohanan na Sobrang yung sa ganda. 23 million na yun, solid yung bahay ng Japan. Kasi earthquake proof siya eh. Earthquake proof, meron siyang floor heater. Kaya Airtight. grabe rin technology din, no? Oh, pare. Pero maniniwala ba kayo na yung mga bahay doon dito gawa sa Pilipinas? Oh? Ano yun? Kumbaga sila yung nagdisenyo. Tapos, Design doon. Then doon, parang kumbaga parang blueprint lang. blueprint. Dito pa rin ipa-final yung design niya. Ay, ganun. Oo. Dito rin gagawin dito rin manggagaling yung mga pyesa. Oh, yung parts. Ay, yung mga, halimbawa, mga Oo. tag dito. Dadali na lang doon. Ayos, ano? Oh, pare. Dito gawa sa Pilipinas. Mga materyales yung bahay dito. dun. Oo. Kaya sobrang gagaling. Sa totoo lang yung mga karpintero dito, sobrang gagaling. Tsaka yung mga designer. Solid, pare, sinasabi. Pare, alam mo yung kalaka sa Batangas? Kalaka, naririnig ko yung word pero di ko Yung alam. kalaka kasi pare is one of the important na materyales na ginagamit sa bahay ng Japanese. Kasi ang kalaka is nando ng volcanic ash. O insight lang to Pare, Oh, ganda to. ano kasi yun? Knowledge to. Fireproofing siya ng bahay. Hindi siya nasusunog kahit apuyan mo yung buhusan mo ng gasolina yung bahay ng hapon. Hindi mo Pre, nakabalita ka na nasunugan sa Japan. Halos wala, di ba? Wala. Ganun katindi ang nangyari ng bahay doon. Yung shoutout sa mga trabaho ko dyan sa HRD saka sa HTI. Alam niyo na, yung madaming weeds. Hindi, joke lang. Mga trabaho ko dyan. Basta. Ayos yun eh, no? Ibig sabihin talagang, kaya talagang, napatotohanan ko na sa'yo, na mura talaga ang bahay sa Japan. Mura. Sa quality niya? Yung sa quality niya, sobrang mura nun, yung 23. Sobrang mura nun. Kasi nung una, parang di pa ako napaniwala doon sa vlogger na Amerikano yung pare. Kasi kinukompute ko eh. Inano ko tawag dito, yung million yen niya is kino-convert ko sa Philippine peso. Taina ka, ganito na kaagad yun. Kasi dito, parang yung 23 mo, yung hindi mansion ng kalalabasan pare. Maganda na, pero kung nakita mo yung pare, kung mapapanood mo yun, yung vlogger na yun, napakaganda ng mga pinapakita niya bahay talaga. May sarili ka ng parking, may sarili ka ng swimming pool, may roof deck ka pa, meron ka pang side, tabi pa ng dagat. Sa isang bahay, parang kompleto na lang. Kumpleto na siya, pre. Parang hotel na. Oo, parang ganun. Ganda. Tapos may mga sahig pa kasi tinatawag doon pare na yung may sahig sila na pa square yung na-assemble lang sa kada kwarto. Tangin na, nagiging engineer to. Pare yung tawag doon, tatami. Yun, Tatami, pare. Di ba yung tatami kasi yun yung isa sa mga mini-maintenance sa mga bahay sa Japan pare. Di ba tama ba? Yun yung isa sa mga oo. Yun yung ina-assemble doon na sinasabi kasi nung minamarket niya na with new tatami floor kang ganon, nagsasalita siya. Pare yun yung mga yung parang para ma-preserve yung heat ng katawan ng tao parang pag nandun. Kahit di sila kaya kahit sa sahig lang sila natutulog, di ba? Basta may ganon. Parang banig na square yun, di ba? Yun. Ayos yun, na ganda na. May napulot na naman akong bagong kaalaman. Kay Boss Ala, no? Parang iba rin talaga experience no?
Madadala mo kahit saan. Oo. Kagaya na yung experience mo. Kaya dapat inaano mo yun. Dapat grateful ka lagi sa mga Oo. ganun. Kahit anong hirap nung napagdadaanan mo ngayon, balang araw marirealize mo is may mapaggagamitan ka siya Oo. sa kanya. May share mo rin sa iba. Di ba? Outro? Nakalimutan ko na rin yung experience ko na yun. Ngayon ko lang ba naikwento yun? Nakalimutan ko Oh, na di ba? yun. Maganda, di ba? Buti nabanggit mo ba rin, naging ano uli siya, naging fresh siya sa utak ko. Parang sarap din balik-balikan mo. Oo, din. Oo nga din, doon din ako maraming naging tropa din sa trabaho ko. Pero may isa yun sa mga good shit na din. Work din. Oo. By the way, sa Cavite yun, sa Cavite. Tangin na, no, stiga. Mga alaala eh. Doon mo isipin kung gaano dapat kayaman ng Pilipinas. Good memories. Pare binibili yung mga Pilipino. Binibili ng ibang bansa yung Gawa ng Pilipino. Tas yung bayad sa kanilang baba. Kaya yung Pare. mga Pilipino dito hindi inaano yung skills nila. Hindi, pare, ito designer ako nun, pero ang Bayad mo. bayad ko is wala pang 500. Oo, yung time na yun. 8 hours ako magtatrabaho, pero libre naman ng lunch. Kaso hindi pa rin sapat Kulang yun pa rin. para dun sa grabing hirap mag-design. Para sobrang hirap mag-design, na. Ano Di yun? Aprobahan pa nila pag Oo, i-check pa yun. may standard din, no? May standard. Pero syempre, hindi mo magkakamali na, may mga mistake ka. Nagka-mistake na ako dun, pre. Kasi, usapang bahay bigla. Ito naging ngayon na ulit, naging fresh siya, kaya medyo excited ako eh. Kasi dun sa bahay ng mga Japanese, meron siyang, ang tawag dun, ano tawag dun sa putang ina? Parang maintenance hall. Di ba sa atin sa isa, may mga maintenance hall tayo. Para pwede tayo mag-ayos ng wirings. Sa ilalim ng sa Japan kasi is meron pang, parang binabaon siya. Tas Okay. dapat meron ding maintenance hall doon. Maintenance hall. Ngayon, yung sa akin, hindi ko siya nalagyan ng ganun, pare. Parang Nalagyan ko siya walang- ng installation ng floor heater. Puta, naging claim ko yun, pre. Naging claim ko sa Japan yun. Kumbaga parang client call out dito sa BPO okay. industry. Pero yung lalalang mistake ko na yun. Puta, nakaharap ako sa panel. Na-explain ko yung sarili ko kung ba't ako nagkamali. But nung una, big deal pa siya sa akin. Pero nung Tumagal, wala na. Kasi paalis na ako eh. Puta na, bahala kayo dyan. Pero ilang years ka dun? 2 taon? Tagal 2 din. taon ako dun. Tagal din. Ay, tama ba? Ala-ala pa yata, parang 1.5. 1.5. 1.5. Pero yung Oo, experience 1.5 na yun, po. madami ng Marami ka ng napulot na aral nun tsaka kalokohan. Yung kalokohan talaga. Oo. Hindi kasi Di mawala yun eh. kasi yung pagiging Hokage sa trabaho pare kung tawagin is yung parang pag-shortcut pare. Is nakukuha mo lang yan pag tumagal ka na. Hindi naman siya yung kalokohan, is diskarte para mapadali. Yun yung Diskarte ng ano yun, ng agent kumbaga sa atin. Kumbaga doon mo mapapadali yung trabaho mo, ngayon pwede mong may apply yung sa ibang trabaho pa. 'Di ba? Magkakaroon ka na ng ideya na dito pwede kong gawin doon. Pwede ko ring i-revise dito 'yan. 'Di ba? Yung mga ganun. Na-enhance mo na eh. Na-enhance mo na. Maganda rin talaga yung maraming experience no. Pero grabe yung work ethics namin dun. Parang hapon talaga, pre. Mm. Alam mo, yung tawag doon sa break time namin dun is dong-dong eh. Dong. Oh. Alam mo yung bell sa school? Ganun. Pare, takbuhan talaga. Yung, kaya mo, kabayo. Ganun, butang ina. Pakiramdam ko nun para ako doon ko naramdaman na sa... Para nasa ano, no? Oo, para akong preso, pre. Yun. Tanginang yan, kakain kayo ng 1 hour. Talagang bawal ka lang magpas eh. Kasi masusungit ang doon. Sobrang disiplinado, pare. Pagka kain mo, lilinisan mo yung lamesa mo. Ibabalik mo yung plato mo. Kailangan bago ka pumunta ng Ito, prod, magtutoothbrush ka, ganun. Yan, maganda rin nagiging ano yun, no? Magandang effect niya, pero parang nakakulong ka talaga. Oh. May nangyari pa nga sa akin dun, sobrang pasaway ko din talaga dun dati. May dala akong cornic sa loob. Oh. Yun. Which is bawal talaga yun. Bawal. Doon ako kumakain ang CR sa Japanese company. Sobrang linis, pare. Oo. O kahit buksan mo yung... Kahit doon matulog, no? O bubuksan mo yung toilet tapos kumain ka doon ng tanghalian. Goods lang sobrang linis eh. Pare, kumakain akong ganyan. May pumasok na tropa. Hindi ko sobrang tropa, parang mga Ibang level ng friends na. Hindi. Kakilala ko lang. Ah. Yan, kakilala. Noong una ayaw niya. Inaabot ako ng cornic. Ayaw niya. Tapos, nung inila ko pa isa pa. Di kumuha na siya, siguro nahiya. Oo.
Puta, sakto pagsubo niya ng corning, pumasok yung supervisor namin Japanese. Nadamay pa. Yung cornic na yun, hindi niya manguya. Puta, ina. Nakaganon lang siya, tapos nagtitinginan kami. Tapos ang tagal maghilamos ng Japanese, pre. Eh, di nakaganon lang kayo nun. Oo, puta, ina. Tangina. Oo, gago. Takinang yan, ayun nga, akala ko matatanggal ako sa trabaho. Nun, pero parang naawa ako dun sa naisip ko agad hindi yung sarili ko eh. Yung inalo ko nung cornic, baka mamaya matanggal, tangina. Oo, niya, konsensya ka dun. Oo, puta, ina, sobrang higpit dun, pre. Yung shoutout sa mga supervisor namin Japanese, saka sa mga supervisor namin Pinoy. Kumusta na kayo dyan? Sana okay lang daw kayo. May pahabol. Ang hirap dyan. Pero hindi, kanya-kanyang company siguro, kanya-kanyang ano din eh. Patupad. Pero maganda yun. Yung ganun naranasan. Oo. Batas. Pare, doon nasubukan na nag-earthquake na, bawal pa rin kayo lumabas. No? Kailangan pag nag-earthquake doon, paglabas yun, nakapila kayo. Ay, meron yung ganun. Meron dun guys sa sa Epson no, nagtatrabaho ako pag may Oo. nag-earthquake drill kami. Eh, yun, earthquake drill lang. Yun, Oo. earthquake talaga, pre. Oo. Bawal. Nangyari pa nga, nasunugan kami doon eh. Kasi uso sa mga malalaking companies Oo. na susunugan, kanila. Pero alam naman natin na sinasadya yun. Hindi, joke lang. Baka maano tayo, kasuhan tayo. Joke lang. Pero di ba? Puro parang nasusunog na yung kabilang building. Kailangan i-verify muna nila kung nasusunog. Totoo. Oo, pre, tapos pag palalabasin kayo, kailangan nakapila din. Kasi Kasi baka siguro ang Oo. ang reason, baka magkaroon stampede na yung, so magkagulo lahat ng tao. Oo, din, Panic. pero pare, pag gagano'n naman na, syempre, tangin na. Pero wala, no choice, kailangan ko sumunod eh. Kaya na kasi hindi ako pwede ring basta-basta sumibat nun kasi kasama ko yung ko eh. Yung hindi ako Yes, pwede magtigas nun masyado ng kasama ko yung misis ko eh. May hiya ako dun, may hiya ako sa kanya. Kaya mahirap din. Baka nung paglalabas kayo pare, naka-hands forward pa kayo. Hindi naman. Pero iba rin eh, no? Kung talagang nasa, tag dito, yung nasa nagpapatupad is nasusunod nila, susundin mo rin, no? Pero ang ganda ng policy din ng kung sa titignan mo, Hapon. ng mga hapon. Disiplinado kasi talaga lahat ng hapon. Saka nakakita, pencil holder, may label na pencil holder. Yung pen mo may nakalagay na pen. Ganun sila ka-organize, pare. Kaya talaga mararamdaman mo parang preso ka talaga eh. Pero all goods lang. Para sa experience. Solid din yung 1.5 Ibang year. karan. Maganda yan. Kasi parang half year ako sa factory nila. Then natanggal ako doon. Tapos lumipat ako doon sa parang office. Oo. Doon. Yan, 1.5 experience ko doon. Tangin na kasi yung nakuli ako natutulog doon sa isa factory eh. Kaya tanggal ako eh. Nag-power nap ka lang naman pare. Yun yan. Tangina power nap. Ibang power nap yan. Pero sana mapatupad sa Pilipinas yung power nap pare. Kasi minsan pag exhausted ka na, kailangan mo rin talaga ng matulog. Kahit na yung break mo, payagan ka lang nilang midlip. Kasi nga hindi na yung pagtulog nga, sa ibang bansa is tinitignan lang nila na dedicated ka. Lalo sa Japan pare. Yun yung nakikita ko, may mga power nap time sila dyan na 15 minutes, 20 minutes. Para ma-refresh ka lang din. Kaya nga 'di ba yung ibang corporate na nakikita ko may mga pa sila playing area ba 'yun, tawag doon? May billiard, 'di ba? Oo, may PlayStation. Oo. Tapos pagbalik mo sa trabaho, parang productive ka. Eager ka na ulit na Oo, talagang, yun, pero parang maganda rin maranasan yun. Kasi meron kayong transient. Talagang may pagtutulugan sa may, kayo, mga ganun. meron ako dating napupuntahan ganun dito sa Sleeping quarters pa. sleeping quarters. Dito sa Banda, Mandaluyong. Kasi 'di ba natubukan ko din mag-sideline linis ng aircon. Yung mga BPO doon napupunta na. Hindi ko na lang babanggitin yung name, na solid yun. Yun nga, doon ko nga nakita yung pantry, libre yung kape, ganun. Minsan may tinapay pa. Oo. Tapos yung playing area, ay parang, anong tawag doon? Lunch, anong area nilang ganun? Pantry. Hindi. Meron pang pantry, tapos meron yung, may billiard pa.
Oo. Solid, merong PlayStation, ganda. Hindi naman kwan, pre. May sleeping area Yung pa ng sleeping babae quarters lalaki. nila parang hindi naman amitamad. Yun nga yun yung inaano namin nun. Positive yun, pre. Sabi na nila. Ay, may kwento pala doon, tangina. Yung naglinis kasi kami doon ng sleeping quarter ng mga lalaki. Ano, meron doon daw. Doon natutulog, 'di ba? Doon na natutulog tapos ng ship niya. Hindi daw nila alam, napatay na. Oo, Ang creepy totoo ng to. gago. Oh. Yan sa mga katatrabaho ko dati kay Kuya ano. Natakot kami nun nung kwento nung maintenance doon. Yung utility. Kasi yung parang bahay, ay yung tulugan din ng utility doon. Tabi lang nun eh. Parang maliit lang na area ng ganun eh. Doon na sila nakatira eh. Sa mismong building eh. Kinuwento niya daw yung lalaki daw doon. Nagtataka daw sila bakit parang 24 hours na natutulog doon. Patay na pala. Ang lamig doon, di naman Oo. naamoy yun. No? Tangin ang buhay ko. Nakakatakot mo yun. Outro na nga tayo. Sige. Putang ina. Nakakatakot. Pauwi na eh. Oo. Baba ba, hindi ko nakangkas eh. Bababa ko yung side mirror ng motor ko. So, eto nga pala guys. Kung nakaabot kayo sa video na to, paki-comment kung ano nagustuhan nyo, tsaka kung hindi nyo nagustuhan. Pero wala kami pakialam, di ba? Oo. Yan. Yung kung ano yung thoughts nyo dito sa mga pinag-usapan namin, iba't ibang culture sa mga iba't ibang lugar. Ito mga power trippers na yan, mga iwasan power nyo yan. trip, iwasan nyo yan. Tapos dito sa may upper middle income, kung anong take nyo dyan, paki-comment na lang din dito. Tapos kung meron kayong gustong itanong sa amin, ilagay nyo dyan sa comment section. Huwag nyo kalilimutang i-click yung bell button para lagi kayong nakakapanood. Ito nga pala ulit, si Tito Banjo at After Shift Talks. Pare. I-comment ko lang yung ano mo pare. Nice outro pare. At ito nga pala ulit si Alan Guzman aka Mr. Malumanay. Shoutout sa Peace of Mind, shoutout sa GRA, shoutout sa Temple Street, shoutout sa mga ka 9 to 5 namin, mga putak. What's up? Yo, this is Kuya Mubin. Tunay sa tunay, kupal sa kupal. Shoutout kay Kicks, shoutout sa Wild Dog, shoutout sa Fellas. Yeah. Peace.